Habla con mi hijo sordo y te caso con él, gritó el millonario, mientras el restaurante entero reía de la mesera humillada. No sabía que acababa de despertar a la persona equivocada. Ang tunog ng mga kubyertos na kumakalansing sa pinong pinggan ay umalingaw-ngaw sa buong pangunahing bulwagan ng Restaurante Siete Colinas, isa sa pinaka-eksklusibong establisimento sa lungsod. Si Carla Mendoza ay nagbabalanse ng 3 plato sa kaliwang braso habang hawak ang isang bote ng Australian wine. Sa kanang kamay gumagalaw sa pagitan ng mga mesa na may katumpakan ng isang taong nakagawa na nito ng libu-libong beses. Walang direktang tumitingin sa kanya. Para sa mga mayayamang kliyente na madalas pumunta sa lugar, isa lang siyang empleyado bahagi ng hindi nakikitang kagamitan. Umalis ka sa daan, may mga importanteng tao na dumadaan at ikaw ay nakatayo lang diyan na parang estatwa. Ang magaslaw na boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng serbisyo. Halos hindi nakakilos si Carla bago niya naramdaman ang marahas na tulak na halos ikinabagsak niya na nagpatumba sa tray ng mga kristal na baso sa kanyang mga kamay. Paumanhin po sir, automatikong bulong niya, ibinaba ang ulo habang tumatabi, hinahayaan ang lalaki at ang kanyang mga kasama na dumaan. Palagi itong ganoon. Ang mga serbidora tulad niya ay mga hadlang, hindi mga tao. Si Patricia Reyes, ang manager ng restaurant, ay lumitaw sa tabi niya na may tensiyonadong ekspresyon. Carla, para sa Diyos maging alerto ka. Iyon ay si Rico Santos, ang may-ari ng chain ng hotel. Kung magreklamo siya tungkol sa iyo, tapos na tayo. Hindi ko sinasadya, Patricia. Naghahanap lang ako. Wala akong pakialam. Alam mo na hindi tayo pwedeng mawalan ng ganoong kliyente, di ba? Pumunta ka sa kusina, ayusin mo ang mga tray at bumalik ka agad. Marami pa tayong gagawin ngayong gabi. Tumango si Carla at nagtungo sa kusina, mahigpit na hawak ang mga baso na halos nahulog niya. Masakit ang kanyang mga braso, humihingi ng pahinga ang kanyang mga binti. Ngunit hindi siya pwedeng magreklamo. Hindi siya pwedeng magkaroon ng luho na magreklamo. Hindi kung mayroon siyang mga atrasadong bayarin, hindi kung ang upa ay due sa susunod na linggo, hindi kung kailangan niya ang trabaho na iyon, higit pa sa hangin mismo. Sa kusina si Chef June ay hindi man lang tumingin sa kanya nang pumasok siya. Carla, ang mesa siyam ay naghihintay ng mga pampagana sa loob ng 10 minuto. Nagreklamo na ang kliyente ng 2 beses. Dadalo ko na po ngayon, sagot niya, mabilis na kinuha ang mga plato at bumalik sa bulwagan. Ang Siete Colinas ay isa sa pinakamahal na restaurant sa lungsod na madalas puntahan ng mga negosyante politiko, mga taong gumagasta sa isang gabi ng halagang kinikita niya sa isang buong buwan. Nagtatrabaho si Carla doon ng halos 1 taon, palaging hindi nakikita, palaging tahimik, palaging sinusubukang hindi magkamali na maaaring magdulot sa kanya ng trabaho, ngunit hindi palaging ganoon. Nagkaroon ng panahon na mayroon siyang ibang buhay, ibang mga pangarap, isang kinabukasan na tila maliwanag. Nagkaroon ng panahon na hindi siya nag-iisa. Carla, itigil mo ang pangangarap, gumising at magtrabaho. Ang boses ni Patricia ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang mesa 2 ay nangangailangan ng mas maraming alak at linisin mo ang mesa 5 dahil naghihintay na ang susunod na kliyente. Ang mga oras ay humahaba. Nagseserbisyo, naglilinis, ngumingiti ng may paggalang kahit na tratuhin siya na parang wala binabalewala ang mga bastos na komento, tinitiis ang kayabangan ng mga may pera at naniniwala na may karapatan silang maging malupit. Miss malamig ang plato na ito. Isang lalaki na nasa edad na ang malakas na nagreklamo, nagpapatalon-talon ng kanyang mga daliri sa kanyang direksyon na parang tumatawag ng aso. Hindi mo ginagawa ng maayos ang iyong trabaho, dalhin mo at ibalik mo na mainit. Paumanhin po sir, papalitan ko po agad. At matuto kang magtrabaho ng tama. Hindi mahirap maghain ng mainit na pagkain. Kinuha ni Carla ang plato at bumalik sa kusina, nilulunok ang kahihiyan. Palagi itong ganoon. Palagi. Ano na naman ang nangyari, inis na tanong ni Chef June nang makita siyang muling pumasok. Sabi ng kliyente, malamig daw. Malamig dahil nag-usap siya ng 15 minuto bago kumain. Pero syempre kasalanan natin, di ba? Painitin mo sa oven ng mabilis at ibalik mo. Habang naghihintay na uminit ang plato, sumandal si Carla sa dingding at ipinikit ang kanyang mga mata ng 1 segundo. Lubos siyang pagod, hindi lamang pisikal kundi emosyonal din. Gumising araw-araw para magtrabaho sa isang lugar kung saan siya tinatrato na parang hindi nakikita, kung saan ang bawat pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng pagtanggal sa trabaho, kung saan ang dignidad ay isang bagay na kailangan niyang iwanan sa pinto pagpasok. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko.
Hindi kung mayroon siyang malaking utang sa ospital na babayaran, hindi kung ang alaala ng kanyang kapatid ay gumugulo sa kanya, gabi-gabi na nagpapaalala sa lahat ng hindi niya nagawa, lahat ng hindi niya nailigtas. Habang nagtatrabaho naisip niya kung paano siya nakarating sa puntong iyon. 3 taon lang ang nakalipas, mayroon siyang ganap na ibang buhay. Siya ay isang guro sa isang pampublikong paaralan. Maliit ang kanyang kinikita ngunit mahal niya ang kanyang ginagawa. Mayroon siyang maliit ngunit komportableng bahay. At higit sa lahat, mayroon siyang si Elena. Si Elena ang kanyang nakababatang kapatid, ang batang may matamis na ngiti at mga matang puno ng buhay sa kabila ng ipinanganak na bingi. Ang kanilang mga magulang ay namatay sa isang aksidente nang 11 taong gulang si Carla at 11 taong gulang pa lang si Elena. Simula noon si Carla ay naging ina, kapatid, kaibigan at tagapagtanggol. Natuto siya ng Filipino Sign Language FSL mag-isa sa pamamagitan ng mga video sa internet, mga librong hiniram sa aklatan, anumang libreng mapagkukunan na kanyang makita. Ginugol niya ang buong gabi sa pagsasanay, determinado na tiyakin na hindi kailanman mararamdaman ni Elena ang pagiging malayo. Ikaw ang aking boses, madalas na senyas ni Elena. Ikaw ang aking tulay sa mundo. Sa loob ng maraming taon gumana ito. Lumaki si Elena, nagpunta sa isang espesyal na paaralan. Nagkaroon ng mga kaibigan may talento sa pagguhit, nangarap na maging isang graphic designer. Sa edad na 16 nagbebenta na siya ng mga ilustrasyon online, kumikita ng maliit na halaga ngunit nagbibigay sa kanya ng pagmamalaki. Ngunit pagkatapos ay dumating ang pananakit ng ulo, pagkatapos ay pagkahilo, pagkatapos ay pagkawala ng malay, bacterial meningitis. Huli na nang dumating ang diagnosis. Nang maospital si Elena, kumalat na ang impeksyon ng agresibo. Nag-usap ang mga doktor tungkol sa mga eksperimentong paggamot sa mga imported na gamot, sa mga posibilidad na nagkakahalaga ng kayamanan na wala si Carla. Sinubukan niya ang lahat. Ibinenta niya ang bahay ng kanyang mga magulang, ibinenta ang kotse, ibinenta maging ang singsing na iniwan ng kanyang ina. Humiram siya ng pera sa mga mangungutang na may mataas na interes. Tumanggap ng pera mula sa mga kakilala na kalaunan ay magiging mga hindi mababayarang utang. Nagtrabaho siya sa 3 trabaho nang sabay-sabay natutulog ng 2 oras sa isang gabi, ngunit hindi ito sapat. 6 na linggo si Elena sa ospital. 6 na linggo ng sakit, ng pagkawala ng pag-asa, ng mga paggamot na hindi gumagana. Nakita ni Carla ang kanyang kapatid na unti-unting lumalala araw-araw. Ang mga maliwanag na matang iyon ay nawawalan ng ilaw. Ayos ka lang ba, senyas ni Carla gabi-gabi kahit na alam na niya ang sagot. Pagod ako, sagot ni Elena. Sobrang pagod. Sa huling gabi natutulog si Carla sa isang silya sa tabi ng kama sa ospital nang hawakan ni Elena ang kanyang braso. Idinilat niya ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang kapatid na gumagawa ng mahinang senyas, ang mga kamay ay nanginginig sa kahinaan. Mahal kita. Huwag kang umiyak, ginawa mo ang lahat para sa akin. Huwag mong sabihing yan, senyas ni Carla pabalik, bumabagsak na ang luha. Gagaling ka, uuwi na tayo agad. Carla, senyas ni Elena na may malungkot na ngiti. Mangako ka sa akin ng isang bagay, kahit ano. Huwag mong hayaan ang ibang tao na makaramdam ng pagiging hindi nakikita tulad ng naramdaman ko ng maraming beses. Huwag mong hayaan silang mag-isa, ipinapangako ko. Ngunit hindi ka magpapaipinikit ni Elena ang kanyang mga mata at hindi na muling idinilat. Nagsimulang umugong ang mga monitor. Nagmadali ang mga nurse papunta sa silid. Tinulak si Carla sa pasilyo. Sumisigaw, nagmamakaawa. Napayagan siyang pumasok, napayagan siyang magpaalam ng maayos, ngunit hindi siya pinayagan. Namatay si Elena bandang 3:47 ng madaling araw ng Martes, mag-isa sa silid na iyon, hindi marinig ang huling mga salita ng ginhawa, hindi mahawakan ang kamay ng kapatid na kanyang nag-iisang pamilya. Ang mga utang na naipon ni Carla ay umabot sa 120,000 piso at walang nailigtas. Sa sumunod na mga buwan, nawala ang lahat sa kanya. Kinuha ng bangko ang bahay. Nawala ang trabaho bilang guro dahil hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Huli siya lumiban. Umiiyak sa gitna ng klase. Lumayo ang kanyang mga kaibigan, pagod na makita siyang laging malungkot, laging sira. At napunta si Carla doon sa restaurante Siete Colinas, nagseserbisyo sa mga mayayamang tao na hindi kailanman malalaman kung ano ang makita ang isang tao na mamatay dahil wala kang pera para iligtas siya. 3 taon na ang nakalipas mula sa kakilakilabot na madaling araw na iyon. 3 taon na pinapasan ang pagkakasala na parang isang hindi nakikitang tanikala. 3 taon na nagtatrabaho nang walang tigil upang bayaran ang isang utang na walang nailigtas.
Bawat araw na lumipas paulit-ulit niyang inuulit sa isip ang pangako na kanyang ginawa. Huwag mong hayaan ang ibang tao na makaramdam ng pagiging hindi nakikita. Huwag mong hayaan silang mag-isa. Iyon lang ang nagpapatuloy sa kanya. Carla ang plato. Tinawag siya ni Chef June, ibinabalik siya sa kasalukuyan. Kinuha niya ang pinainit na plato at bumalik sa bulwagan, inihain ito sa kliyente na hindi man lang siya tiningnan sa mata nang tanggapin ito. Kinuha lang niya ang tinidor at nagsimulang kumain na parang siya ay isang robot na nakaprogram para maglingkod sa kanya. Patricia, kailangan kong kausapin ka. Lumapit si Carla sa manager nang magkaroon siya ng bakanting minuto. Hindi ngayon, Carla. Oras ng pinakamaraming tao. Mahalaga, ito ay tungkol sa bayad. Sabi mo makukuha ko ang overtime ngayong buwan, pero sabi ko susubukan kong ayusin. Hindi ako nangako. Ngayon bumalik ka sa trabaho bago magsimulang magreklamo ang mga kliyente. Kinagat ni Carla ang kanyang labi, nararamdaman ang luha na nagniningas sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang may bumagsak. Kailangan niya ang overtime na iyon. Nagtrabaho siya ng dobleng shift, pinunan ang mga kasamahang may sakit, ginawa ang lahat ng ipinagawa sa kanya at ngayon ay hindi man lang niya makukuha iyon. Aksyon lahat, pumalakpak si Patricia para tawagin ang lahat ng waiter at waitress. Kakakumpirma lang ng isang napakahalagang reservation. Darating si Marco de la Cruz para maghapunan dito sa loob ng 11 minuto. Isang bulong ng pagkabahala ang kumalat sa mga empleyado. Kilala ng lahat si Marco de la Cruz, hindi lang dahil isa siya sa pinakamayamang tao sa bansa, kundi dahil din sa kanyang reputasyon na lubhang malupit. Ang mga kwento tungkol sa kung paano niya hinuhusgahan ang mga empleyado ay sikat na. Mga waiter na tinanggal dahil sa pagbuhos ng isang patak ng alak, mga manager na tinanggal dahil sa paghain ng maligamgam na pagkain, buong establishmento na nasira dahil sa mga negatibong review na kanyang ipinost. Carla, ikaw ang magseserbisyo sa kanyang mesa, anunsyo ni Patricia. Ako, bakit ako? Dahil hindi ka nagkakamali. Hindi ka karaniwang nagkakamali. At kung may sino man dito na kayang harapin siya ng walang gulo, ikaw iyon. Naramdaman ni Carla na nabulabog ang kanyang tiyan. Ayaw niya. Ayaw niya na mapalapit sa mga lalaking tulad ni Marco de la Cruz, ngunit wala siyang pagpipilian. Darating siya kasama ang kanyang anak at mga dayuhang mamumuhunan, patuloy ni Patricia. Gusto niya ang pangunahing mesa malapit sa mga bintana. Siguraduhin na ang lahat ay walang bahid. Kung may mali, hindi lang ikaw ang mawawalan ng trabaho, tayong lahat. Ang pressure ay nakapanghihina. Inayos ni Carla ang mesa nang may nanginginig na mga kamay, tinitingnan ang bawat detalye ng 3 beses. Walang lukot na mantel, perpektong nakalagay na baso na kahanay, na kubyertos, artistikong nakatiklop na servileta. Kailangan ay perpekto ang lahat. Pagkatapos ng 15 minuto, bumukas ang mga pinto ng restaurant ng may dramatikong lakas. Pumasok si Marco de la Cruz na parang siya ang may-ari ng lugar at marahil ay kayang bilhin ang buong establishmento kung gusto niya. Mataas na puting buhok na sinuklay pabalik, nagpapakita ng kayabangan sa bawat galaw. Sa likuran niya, isang binata ang lumakad ng may nag-aatubiling hakbang, nakatingin sa sahig. Agad na kinilala ni Carla na si Diego, ito ang anak ni Marco. Nabasa niya ang tungkol dito sa mga tabloid. Ang bingi na anak ng magnate na bihirang makita sa publiko tuwing lumilitaw sa mga larawan ay nakahiwalay na may malungkot na ekspresyon na nakakapunit ng puso. 3 lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang pumasok, pagkaraan nag-uusap sa Ingles sa pagitan nila. Ang mga internasyonal na mamumuhunan na binanggit ni Patricia, si Mr. James C., isang seryosong Amerikano na negosyante, si Mr. Klaus Schmidt, isang Aleman na may malalim na boses, at isang mas bata na mukhang assistant. Magandang gabi, Mr. De La Cruz, bati ni Patricia nang may pilit ng ngiti. Handa na po ang inyong mesa dito, pakisuyo. Hindi man lang siya tiningnan ni Marco, nagpatuloy lang siya patungo sa pangunahing mesa na parang obligasyon niyang naroon. Tahimik na sumunod si Diego, nakatingin pa rin sa sahig. Lumapit si Carla na may menu, mas mabilis ang tibok ng puso kaysa sa normal. Magandang gabi mga Ginoo. Ako po si Carla at ako po ang magseserbisyo sa inyo ngayong gabi. Maaari po ba akong mag-alok ng inumin habang kayo ay pumipili? Nag-order ng whiskey ang mga mamumuhunan, pinag-uusapan ang mga detalye ng negosyo sa Ingles. Nag-order si Marco ng French wine, tinukoy ang eksaktong vintage na gusto niya. Nang lumingon si Carla kay Diego, saglit siyang tiningnan nito at pagkatapos ay inalis ang tingin. At kayo po, sir? Tanong niya ng marahan. Ibinuka ni Diego ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkadismaya, kahihiyan.
Hindi siya nagsasalita, sabi ni Marco na may mapait na tawa. Bingi siya, dalhan mo lang siya ng tubig. Hindi naman siya makakapag-order. Ang kalupitan sa boses ni Marco ay nagpakilabot kay Carla. Paano makakapagsalita ang isang ama sa kanyang sariling anak ng ganoon? Ibinaba pa ni Diego ang kanyang ulo, malinaw na sanay na sa ganoong pagtrato. Siyempre po sir, sagot ni Carla, na pilit na pinapanatili ang propesyonal na tono. Ngunit nang muli niyang tingnan si Diego, nakita niya ang isang bagay sa kanyang mga mata na tumama sa kanya na parang suntok sa tiyan. Iyon ang parehong ekspresyon na madalas na mayroon si Elena, ang pinaghalong kalungkutan at pagtanggap ng isang taong nakaramdam ng pagiging hindi nakikita sa sarili niyang mundo. Nagpunta siya para kumuha ng mga inumin, sinusubukan kontrolin ang mga emosyon na nagsisimulang umapaw. Sa kusina sumandal siya sa dingding, sandali huminga ng malalim. Ayos ka lang ba, tanong ni Chef Jun? Oo, pagmamaang maangan niya. Kailangan ko lang ng isang segundo. Ngunit hindi siya ayos. Ang makita si Diego sa ganoong paraan ay nagpabalik ng mga alaala na sinubukan niyang ibaon. Mga alaala ng isang batang babae na may matamis na ngiti na minahal niya higit sa lahat sa mundo. Mga alaala na masakit pa rin na parang bukas na sugat. Bumalik siya sa bulwagan na may mga inumin, inihain ang bawat isa ng may matatag na kamay sa kabila ng emosyonal na kaguluhan sa loob. Ang pag-uusap sa mesa ay dumaloy sa Ingles kung saan si Marco ay nag-uusap tungkol sa milyonaryong proyekto tungkol sa pagpapalawak ng negosyo sa Europa. Ang mga mamumuhunan ay tila humanga. Nanatiling tahimik si Diego, nakikipaglaro sa kanyang cellphone, ganap na hiwalay sa pag-uusap sa paligid. Pagkatapos sinabi ni Mr. Sai, ang Amerikanong mamumuhunan, narinig ko na ang inyong anak ay nag-aaral sa isang espesyal na paaralan. Paano niya ito hinaharap? Ang tanong ay bumagsak na parang bomba sa mesa. Nagtensiyon si Marco at napansin ni Carla ang agarang pagbabago sa kanyang ekspresyon. May mga limitasyon ang aking anak, maikling sagot niya. Ngunit hinaharap namin ito sa pinakamahusay na posibleng paraan. Dapat ay mahirap, komento ni Klaus Schmidt, inaayos ang kanyang salamin. Napakahalaga ng komunikasyon sa negosyo. Sana ay malampasan niya ang mga hadlang na iyon. Hindi niya malalampasan ang anuman, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng kapaitan. Ang bingi ay mananatiling bingi. Walang lunas, walang himala. Kailangan lang tanggapin at magpatuloy. Tumingala si Diego mula sa kanyang cellphone at nakita ni Carla ang matinding sakit na nakapaskil sa kanyang mukha. Nabasa niya ang mga labi, na intindihan niya ang bawat malupit na salita na sinabi ng kanyang ama. Maaari ko na po bang kunin ang mga order? Mabilis na sumingit si Carla, sinusubukang baguhin ang paksa. Nag-order ang mga lalaki, lahat ay mamahalin at masalimuot na pagkain. Nang dumating ang turn ni Diego, hindi na naghintay si Marco. Dalhan mo siya ng steak, medium rare. Hindi naman niya makakapag-communicate kung ano ang gusto niya. Sa totoo lang, sabi ni Carla bago niya mapigilan ang sarili. Maaari ko po siyang tanungin ng direkta kung ano ang gusto niyang kainin. Ang katahimikan na bumaba sa mesa ay napakalalim. Tiningnan siya ni Marco na parang nakagawa siya ng krimen. Tatanungin mo siya, paano, sabi ng boses na puno ng pang-uuyam. Hulaan mo. Basahin mo ang kanyang isip. Nagtawanan ang mga mamumuhunan, iniisip na ito ay biro. Ngunit may tensyon sa hangin na nagpahiwatig ng panganib. Sir, inakala ko lang po na baka ano, sumingit si Marco, itinaas ang kanyang boses. Doktor ka na ba ngayon, espesyalista sa pagkabingi, o isa na namang pakialamerang serbidora na naniniwala na mas marami siyang alam kaysa sa iba? Ang kolektibong tawanan ay umalingaw-ngaw sa restaurant muli. Kahit si Patricia ay nalungkot sa sitwasyon, ngunit wala siyang lakas ng loob na makialam. Nagsimulang tumingin sa kanilang direksyon ang ibang mga kliyente, curious sa eksena na nagaganap. Naramdaman ni Carla ang dugo na umakyat sa kanyang mukha. Itinigil ng ibang kliyente ang kanilang pagkain para obserbahan ang eksena. Naririnig niya ang mga bulong, nararamdaman niya ang mga tingin ng awa o katuwaan. Paumanhin po sir, mahinang sabi niya, ibinaba ang kanyang ulo. Hindi ko po intensyon. Alam mo kung ano. Muling sumingit si Marco, ngayon ay may masamang ngiti sa kanyang labi. Gusto mo bang kausapin ang aking anak? Kung gayon, kausapin mo siya. Kausapin mo ang aking bingi na anak at ipapakasal kita sa kanya. Ang tawanan na sumabog sa mesa ay malakas at malupit. Nagtawanan ang mga mamumuhunan, nakita ang sitwasyon na nakakatawa. Nagsimulang tumawa din ang ibang mga kliyente sa restaurant na ginawang pampublikong palabas ng kahihiyan ang sandali. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso kung magagawa mong magkaroon ng tunay na pag-uusap sa kanya. Patuloy ni Marco, malinaw na nalilibang sa kanyang sariling kalupitan. Halika miss,
Ipakita mo sa akin kung paano. Ibinaba ni Carla ang kanyang ulo na mumula sa kahihiyan habang ang buong restaurant ay nagtatawanan sa kanya. Nagsisimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata ngunit pinigilan niya ito ng buong lakas. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan si Marco na makita siyang umiiyak. Ngunit nang itinaas niya ang kanyang mga mata, hindi niya tiningnan si Marco, tiningnan niya si Diego at ang nakita niya ay lubos na nakasira sa kanya. Ang binata ay puno rin ng luha ang mga mata. Nanginginig ang mga kamay, ang ekspresyon ng isang taong hinusgahan ng libu-libong beses at gayunpaman ang sakit ay hindi kailanman bumababa. Sa sandaling iyon may isang bagay sa loob ni Carla na nabasag. Lahat ng mga harang na kanyang itinayo upang protektahan ang kanyang puso, lahat ng mga alaala na sinubukan niyang ibaon, lahat ay lumabas ng sabay-sabay. Naalala niya ang kanyang kapatid, ang matamis na batang umaasa sa kanya. Para sa lahat ang mga gabi na umiiyak sila ng magkasama. Dahil napakalupit ng mundo sa mga naiiba ang mga pangako na kanyang ginawa at hindi natupad at nagpasya siya. Na hindi niya hahayaan si Diego na magdusa ng mag-isa. Huminga ng malalim si Carla, pinunasan ng palihim ang kanyang mga mata at humakbang pasulong hindi kay Marco kundi kay Diego. At pagkatapos sa harap ng buong restaurant na nagtatawanan pa rin sa sitwasyon, itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang gumawa ng senyas. Agad na namatay ang tawanan, idinilat ni Diego ng ganap ang kanyang mga mata, lubos na nagulat. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay mabilis na gumalaw, sumasagot sa kanyang mga senyas. Tumigil si Marco sa pagtawa. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa katuwaan patungo sa pagkalito, pagkatapos ay pagdududa. Ano ang ginagawa mo? Nauutal si Marco, ngunit lubos siyang binaliwala ni Carla. Nagpatuloy siyang nakipag-usap kay Diego sa Filipino Sign Language. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng natural na parang ito ang kanyang unang wika. Sumagot si Diego at sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa restaurant, may ngiti sa kanyang mukha, isang tunay na ngiti ng isang taong sa wakas ay nakikita, sa wakas ay naririnig. Ang mga mamumuhunan ay nakatingin ng nakanganga. Ang ibang mga kliyente ay itinigil ang kanilang pagkain upang saksihan ang hindi inaasahang eksena. Ang hindi nakikitang serbidora ay matatas na nakikipag-usap sa bingi na anak ng milyonaryo. Nagtatanong siya kung mayroon kayong inihaw na salmon na may steamed vegetables. Kalmadong isinalin ni Carla, lumingon kay Marco. At mas gusto niya ang natural na orange juice sa halip na tubig. Paralisado si Marco, nakanganga ang bibig, ngunit walang lumalabas na salita. Paano mo? Sa wakas ay nakapagsalita siya. Tiningnan siya ni Carla ng direkta sa mata sa unang pagkakataon at may lakas sa tingin na iyon na wala dati. Bingi po ang kapatid ko, sabi niya, matatag ang boses sa kabila ng emosyon. Natuto po ako ng Filipino Sign Language ng mag-isa para sa kanya. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pakikipag-usap sa kanya, pag-aalaga sa kanya, pagtatanggol sa kanya laban sa mga taong tinatrato siya na parang hindi nakikita. Ang restaurant ay ganap na tahimik ngayon. Bawat salita ni Carla ay umalingaw-ngaw sa bulwagan ng may napakalaking bigat. Mga taong tulad po ninyo, patuloy niya nang hindi inilalayo ang tingin. Mga taong naniniwala na ang pagiging iba ay pagiging mas mababa, na nanghuhusga para sa kasiyahan, na nakakalimutan na may mga tao na may damdamin sa likod ng mga limitasyon na nakikita nila. Namula si Marco, ngunit hindi sa galit. Ito ay kahihiyan, purong kahihiyan na nalantad sa harap ng lahat. Umiiyak ng malakas si Diego ngayon, ngunit hindi luha ng kalungkutan, ito ay luha ng kaluwagan ng pasasalamat ng sa wakas ay may nakakakita sa kanya bilang isang tao. Isusulat ko po ang inyong order, sabi ni Carla, ibinalik ang kanyang atensyon ng buo kay Diego. At anumang kailanganin ninyo sa hapunan, ay maaari ninyo po akong tawagin. Tumalikod siya upang umalis, ngunit mabilis na nagsenyas si Diego. Huminto siya at tumingin. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang kapatid. Gustong malaman ang higit pa naramdaman ni Carla na humigpit ang kanyang puso. Ito ay isang sakit na hindi niya ibinahagi sa sinuman sa mahabang panahon. Nawala siya, 3 taon na ang nakalipas, sagot ni Carla sa Filipino Sign Language, bumabagsak na sa kanyang mukha ang luha. Ngunit ipinangako ko sa kanya na hindi ko kailanman hahayaan ang sinuman na makaramdam ng pag-iisa tulad ng naramdaman niya ng maraming beses. Tumayo si Diego mula sa silya at bago pa man may sinuman na makakilos, niyakap niya si Carla. Ito ay isang yakap ng isang taong sa wakas ay nakakita ng isang taong nakakaunawa, nakakakita at nagmamalasakit. Ang restaurant ay patuloy na tahimik, ngunit ngayon ay isang magalang na katahimikan, mga saksi ng isang sandali na hindi kailanman malilimutan ng sinuman sa kanila.
Nang bitawan ni Diego si Carla, nagsenyas pa siya. Ngumiti siya sa gitna ng luha at tumango. Gusto niyang malaman kung pwede kang kumain kasama namin. Isinalin ni Marco, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Naintindihan niya ang mga senyas na nangangahulugang alam din niya ang Filipino Sign Language. Tiningnan ni Carla si Diego pagkatapos ay si Marco at sa sandaling iyon ay napagtanto niya na mayroong mas marami sa kuwentong ito kaysa sa kanyang inakala. Ang mayabang na milyonaryo na humihila sa kanyang sariling anak ay alam kung paano makipag-usap sa kanya na nangangahulugang ang kalupitan ay hindi dahil sa kamangmangan, ito ay dahil sa sakit. At si Carla Mendoza, ang hindi nakikitang serbidora, nakakapatahimik lang sa buong restaurant, ay malapit nang matuklasan ang mga sikreto na magbabago sa lahat. Ang pag-uusap ni Marco at Diego sa Filipino Sign Language ay nagpatuloy sa loob ng ilang minuto habang ang buong restaurant ay nagmamasid sa magalang na katahimikan. Nanatili si Carla sa gilid, saksi sa isang bagay na tila imposible. Isang ama at anak na sa wakas ay nakikipag-usap pagkatapos ng maraming taon ng sariling ipinataw na mga hadlang. Ngunit mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Diego mula sa emosyon patungo sa isang bagay na mas madilim. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mas mabilis at mas mabilis na may marahas na galaw na puno ng maraming taon ng naipong sama ng loob. Ano ang sinasabi niya? Mahinang tanong ni Patricia kay Carla na lumapit para obserbahan. Nag-aatubili si Carla, tinitingnan si Marco bago sumagot. Sinasabi niya na hindi kailanman pumunta ang kanyang ama sa anumang presentasyon sa paaralan niya. Hindi kailanman pumunta sa anumang kompetisyon, hindi kailanman ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Trinato siya na parang isang pagkakamali na kailangan itago. Ang pag-amin ay nakapanlulumo. Maraming tao sa restaurant ang umiiyak na ngayon nang bukas hindi mapigilan ang emosyon sa matinding sakit na iyon na nalantad. Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo, nanginginig ang mga kamay. Nang sa wakas ay tumingin siya sa kanyang anak, mayroong isang pagkasira doon na higit pa sa sandaling iyon. Ito ay ang pagkasira ng maraming taon ng hindi na prosesong sakit. Maaari ba akong magsalita? Tanong niya sa Filipino Sign Language kay Diego. Nag-aatubili ang binata, ngunit sa wakas ay tumango. Nagsimulang gumawa ng senyas si Marco at isinalin ni Carla para sa mga naroroon na hindi nakakaintindi. Ang pangalan ng kapatid ko ay Elena. Siya ay 5 taon na mas bata kaysa sa akin, bingi mula pa pagkabata tulad mo. Ang restaurant ay napakatahimik na maririnig ang tunog ng trapiko sa labas. Hindi ito tinanggap ng aming mga magulang. Naisip nila na kahiya-hiya ang magkaroon ng bingi na anak. Itinatago nila siya, hindi pinapayagan lumabas, hindi pinapayagan magkaroon ng mga kaibigan. Ako lang ang nakikipag-usap sa kanya, ang natuto ng Filipino Sign Language para makipag-usap kami. Pinakinggan ni Diego ng maingat, nakabuka ang mga mata. Hindi kailanman naikwento sa kanya ang kuwentong iyon. Nang siya ay 16 taong gulang, patuloy ni Marco na nagsesenyas, ang kanyang ekspresyon ay nasira, nagkaroon siya ng matinding krisis ng depression. Nakahiwalay siya, nag-iisa, walang pag-asa. At ako ay masyadong nakatuon sa aking pag-aaral, sa aking mga ambisyon. Hindi ko napansin kung gaano siya naghihirap. Naramdaman ni Carla na humigpit ang kanyang puso. Ang kuwento ay masakit na pamilyar. Isang araw umuwi ako at nakita ko siya sa banyo. Sinubukan niyang wakasan ang kanyang buhay. Maraming tao sa restaurant ang napaiyak. Ang sakit sa boses ni Marco, kahit na ipinadala sa pamamagitan ng senyas, ay nararamdaman. Nailigtas namin siya, patuloy niya, ngunit hindi na siya kailanman bumalik sa dati. Siya ay na-confine sa isang klinika, pasok-labas sa krisis. At ako ay nakaramdam ng pagkakasala. Dahil sa hindi ako naroroon, dahil sa hindi ko napansin, dahil sa nabigo ako sa kanya. Umiiyak ng matindi si Diego ngayon, ngunit hindi siya sumingit. Kailangan niyang marinig iyon. Mga taon pagkatapos ng ipanganak ka, at nalaman namin na bingi ka, nagsenyas si Marco, nanginginig ang mga kamay, nagpanik ako. 2 taon pa lang ang nakalipas mula nang mawala si Elena. Sariwa pa rin ang sugat. Sa bawat tingin ko sa iyo, nakikita ko si Elena. Nakikita ko ang aking pagkabigo. Sobrang takot akong mabigo muli, kaya't nilayo kita. Naisip ko na kung hindi ako lalapit, hindi ko siya masasaktan. Ang lohika ay nakapanlulumo at ganap na mali sa parehong oras. Ngunit sa huli ay nasaktan kita sa mas masahol na paraan, inamin ni Marco, umiiyak na rin. Pinakaramdam ko sa iyo na hindi ka nakikita. Pinakaramdam ko sa iyo na hindi ka sapat at iyon ay hindi mapapatawad. Nanatili si Diego ng tahimik, sandali pinoproseso ang lahat. Pagkatapos dahan-dahan siyang nagsenyas pabalik. Nagtatanong siya, isinalin ni Carla, nanginginig ang boses. Ano ang nangyari kay Elena?
Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata malinaw na nag-aatubili na sumagot, ngunit alam niya na kailangan niya itong gawin. Namatay siya nang ako ay 25 taong gulang, mga komplikasyon sa medisina na may kaugnayan sa mga gamot na kanyang iniinom. Naglalakbay ako noon para sa negosyo nang mangyari ito. Hindi ko man lang siya napagpaalaman. Ang bigat ng pag-amin na iyon ay napakalaki. Ngayon ay malinaw na kung bakit naging matigas, naging malupit si Marco. 17 taon na ang nakalipas mula ng pagkawala na iyon, ngunit bukas pa rin ang sugat. Ito ay isang baluti na itinayo upang protektahan ang sarili mula sa isang sakit na hindi niya kailanman naproseso. Mr. De La Cruz, tumayo si James C. Pinupunasan ang kanyang mga mata. Sa tingin ko, kailangan nating i-reschedule ang ating meeting. Malinaw na kailangan ninyo ng oras para sa pamilya. Sang-ayon ako, sabi ni Klaus Schmidt, tumayo na rin. Ngunit bago kami umalis, may gusto akong sabihin. Tiningnan siya ng lahat. Nagtatayo tayo ng mga negosyo, nagkakamal ng kayamanan, nagtatamo ng tagumpay. Sabi ng lalaki sa Ingles pagkatapos ay lumipat sa Tagalog na may accent. Ngunit sa huli, ang pamilya iyon ang mahalaga. Huwag ninyong hayaang lumipas pa ang panahon. Nagpaalam ng magalang ang tatlong mamumuhunan at umalis. Iniwan sina Marco, Diego at Carla sa mesa. Nag-atubiling lumapit si Patricia. Mr. De La Cruz, tungkol sa bill. Huwag mo nang intindihin iyan ngayon, sagot niya, pinupunasan pa rin ang kanyang mga mata. Aayusin ko iyan mamaya. Tumango siya at lumayo, nagbigay ng espasyo. Tiningnan ni Marco si Carla sa unang pagkakataon na mayroong higit pa sa kayabangan o paghamak. Ito ay pasasalamat. Ginawa mo sa loob ng 10 minuto ang hindi ko nagawa sa maraming taon, sabi niya. Nagtayo ka ng tulay sa pagitan ng aking anak at ako. Hindi po ako, sir, sagot ni Carla. Kayo po ang nagpasya na tawirin ang tulay. Nagsenyas pa si Diego at ngumiti si Carla habang isinasalin. Sabi niya, gusto niyang malaman pa ang tungkol kay Elena. Gusto niyang malaman kung ano siya. Kumuha si Carla ng silya at umupo sa mesa sa unang pagkakataon, hindi bilang serbidora kundi bilang kapantay, at nagsimulang magkuwento tungkol sa kanyang kapatid. Nagkuwento siya tungkol sa kung paano mahilig gumuhit si Elena, kung paano siya may hindi kapanipaniwalang talento sa sining, tungkol sa kung paano niya maipahayag sa mga larawan ang lahat ng hindi niya masabi sa mga salita, tungkol sa kung paano siya banayad, mapagbigay. Laging nag-aalala sa iba kahit na siya ay naghihirap. Nangarap siyang maging graphic designer, senyas ni Carla kay Diego. Gusto niyang lumikha ng magagandang bagay na magpapasaya sa mga tao. At ano ang ginagawa mo, tanong ni Diego sa pamamagitan ng senyas. Ako ay isang guro sa elementarya. Nagtuturo ako ng Filipino sa mga bata. Gusto kong makita silang matuto lumaki. Bakit mo ito iniwan? Ang simpleng tanong ay nagdala ng napakalaking bigat. Huminga ng malalim si Carla bago sumagot. Nang magkasakit si Elena, kinain ng mga gastos sa ospital ang lahat. Nawala ang bahay ko. Nawala ang trabaho ko dahil madalas akong lumiban para alagaan siya. Pagkatapos niyang mamatay, naiwan ako ng napakalaking utang. Walang paaralan ang gustong kumuha ng isang taong may hindi matatag na kasaysayan, kaya tinanggap ko ang unang trabaho na nagpakita. Dito, tanong ni Diego. Dito, kumpirma niya, halos 1 taon na. Hindi ito ang pinangarap ko para sa aking buhay, ngunit Trishaw, nababayaran ko ang mga bills. Nanatiling tahimik si Marco sa buong pag-uusap, nagmamasid lang. Ngayon ay yumuko siya pasulong. Magkano ang utang mo? Hindi komportable si Carla sa tanong. Sir, hindi po ganoon, magkano pagpipilit niya? Nag-atubili siya, ngunit sa wakas ay sumagot 120,000 piso sa ospital. Dagdag pa ang mga pautang na ginawa ko para subukang iligtas ang aking kapatid. Ang huling bahagi ay lumabas na mas mapait kaysa sa kanyang nilalayon. 3 taon pagkatapos, dumudugo pa rin ang sugat. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-type. Naguluhan si Carla hanggang sa mag-vibrate ang kanyang sariling cellphone na may notification sa bangko. Automatikong binuksan niya ang app nang hindi gaanong iniisip, at pagkatapos ay tumigil ang mundo. Natanggap ang transfer 200,000 piso. Binasa ni Carla ang numero ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi ito maaaring totoo. Ito ay isang error sa sistema. Kailangan itong maging ano? Ano ito? Nauutal siya, ang boses ay lumalabas na naguguluhan. 120 para bayaran ang iyong mga utang, kalmadong paliwanag ni Marco, at 80,000 pa bilang bayad sa ginawa mo ngayon. Sir, hindi ko po ito matatanggap, sabi ni Carla, tumataas ang boses. Wala po akong ginawa na karapat-dapat. Ngunit namatay ang mga salita sa kanyang lalamunan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay nang hindi mapigilan. 220 piso.
Tiningnan niya muli ang cellphone. Ang numerong iyon na tila kathang-isip, 200 lang talang piso. Nangangahulugan iyon na matatapos ang mga utang. Nangangahulugan iyon na ang mga mangungutang na humahabol sa kanya sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay aalis sa kanyang buhay. Nangangahulugan iyon na hindi na siya kailangang mamuhay sa takot na kasuhan, na mablock ang kanyang sahod, na mahusgahan ng mga kolektor. Nangangahulugan ito ng kalayaan. Ako sinubukan niyang magsalita ngunit hindi niya nagawa. Bigla na lang dumating ang luha nang walang babala bumagsak sa kanyang mukha. Hindi ito malumanay na luha, ito ay isang matinding pag-iyak ng isang taong labis na napigilan sa mahabang panahon. Natakot si Diego, nagsesenyas na nag-aalala. Ayos lang ba siya? Isinalin ni Marco ang tanong ng kanyang anak ngunit tila hindi siya sigurado sa sagot. Tinakpan ni Carla ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, sinusubukang kontrolin ang kanyang sarili ngunit hindi niya magawa. 3 taon ng sakit ng pagkakasala, ng pagpasa ng bigat, nang hindi niya mailigtas si Elena. Lahat ay lumabas ng sabay-sabay. Paumanhin na gawa niyang sabihin sa pagitan ng paghikbi. Paumanhin, ganoon lang po ako. Hindi niya natapos ang pangungusap. Lumabas si Patricia na may mga servileta, inaalok ang mga ito na may nag-aalala na ekspresyon. Tinanggap ni Carla ang mga ito, pinupunasan ang kanyang mukha ngunit patuloy pa rin ang pagluha. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, sabi ni Marco. Mas malambot ang boses kaysa sa narinig niya kailanman. Naiintindihan ko. Hindi ninyo po naiintindihan, sagot ni Carla. Sa wakas ay nagawang kontrolin ng bahagya ang paghinga. Ang utang na ito ay hindi lamang pera. Ito ay patunay na ako ay nabigo. Sa bawat tingin ko sa mga singil, parang sinasabi nila sa akin, hindi ka sapat na magaling, hindi ka sapat na gumawa, hinayaan mo siyang mamatay. Ang restaurant ay tahimik na muli, lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Alam ko na hindi ito rasyonal, patuloy niyang pinupunasan ang kanyang mga mata. Alam ko na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, ngunit ang pagpasan sa utang na ito ay parang pagpasa ng pagkakasala. At ngayon, tiningnan niya muli ang cellphone, ang numerong nagpabago sa lahat. Ngayon ay makahinga na ako, bulong niya. Tumayo si Diego at niyakap muli si Carla. Sa pagkakataong ito, niyakap niya ito ng mahigpit, umiiyak sa balikat ng binata na nakakaunawa kung ano ang pagpasan ng sakit na hindi nakikita ng iba. Nang sa wakas ay naghiwalay sila, tiningnan niya si Marco na may pasasalamat na higit pa sa mga salita. Salamat po, simpleng sabi niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang bagay na inakala kong hindi ko kailanman magkakaroon, kapayapaan. Tumango si Marco ngunit mayroong pagkabahala sa kanyang mga mata. Huwag mo akong pasalamatan pa. Kailangan ko pa ring humingi ng isa pang pabor. Tungkol sa ang tanong ni Carla, pinupunasan ang huling mga luha. May proposal ako para sa iyo ngunit gusto kong ipaliwanag ng maaga. Hindi mo kailangang tanggapin. Ibinigay ko na sa iyo ang pera. Sa iyo na iyon anuman ang desisyon mo ngayon. Anong klaseng proposal? Gusto kitang kunin bilang interpreter at pribadong guro para kay Diego. Suweldo na 17,000 piso kada buwan na may kumpletong benepisyo. Magtatrabaho ka ng ilang oras sa isang araw, tutulong sa pag-aaral, magiging tulay ng komunikasyon kung kinakailangan, at higit sa lahat magiging isang taong makakausap niya ng totoo. Nawalan ng salita si Carla. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, patuloy ni Marco. Isipin mo ng mabuti, tingnan mo kung iyon ang gusto mo, ngunit dapat mong malaman na ang alok ay totoo. Tiningnan ni Carla si Diego na tinitingnan siya ng may malinaw na pag-asa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay, nanginginig pa rin sa emosyonal na shock ng nakaraang mga minuto. Mr. De La Cruz, dahan-dahang simulan ni Carla, kailangan kong maging tapat. Hindi ako perpekto, may masamang araw ako. May mga sandali na ang sakit ng pagkawala ng aking kapatid ay pumaparalisa pa rin sa akin. Maaaring hindi ako ang ideal na tao na iniisip ninyo. Walang perpekto, sagot ni Marco. At sa totoo lang, mas gusto ko ang isang taong nakaranas ng sakit at pagtagumpay kaysa sa isang taong nag-aral lang tungkol doon sa mga libro. Maaari po ba akong magkaroon ng ilang araw para mag-isip? Siyempre, ngunit nag-atubili siya, malinaw na hindi komportable sa kanyang sasabihin. Ngunit pinasigla niya. Kailangan ko ng tulong ngayon din sa isang agarang bagay. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone. Ni Marco, sinagot niya ito ng mabilis at napansin ni Carla ang agarang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Kailan, tensyonadong tanong niya. Gaano katagal ang mayroon tayo? Ang pag-uusap ay nagpatuloy ng ilang minuto pa na si Marco ay halatang mas agitated. Naintindihan, aayusin ko ang lahat, sabi niya bago ibaba ang tawag. May nangyari po ba, tanong ni Carla.
Dinamay ni Marco ang kanyang kamay sa buhok malinaw na stressed. Abogado ko iyon. Isang proseso ng hudisyal tungkol sa international contract ay nagkaroon ng hindi kanais-nais na desisyon sa unang pagkakataon. Ang mga dokumento sa Romanian na kailangan kong isalin ay mahalagang bahagi ng apela. Kailangan kong isumite ang mga sertipiko sa Romanian court bago bukas ng 10 a.m. Kung hindi ko ito magawa, automatiko akong mawawalan ng karapatan na mag-apela at kasama nito ang isang kontrata na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. 50 milyong piso. Ulit ni Carla na nagulat. Ito ay komplikado, may kinalaman sa mga internasyonal na dokumento, sertipikadong pagsasalin, mga legal na issue sa tatlong magkakaibang bansa. Umiling siya. At ang aking koponan ng mga abogado ay kakasabi lang sa akin na hindi nila ito kayang ayusin sa tamang oras. Nagsenya si Diego na nag-aalala. Nagtatanong siya kung magiging maayos ang lahat, isinalin ni Carla. Magiging maayos, sagot ni Marco, ngunit tila hindi siya kumbinsido. Palaging ganoon, ngunit napansin ni Carla ang isang bagay sa kanyang ekspresyon. Hindi lang ito tungkol sa pera, may iba pa, isang bagay na personal sa kontratang iyon. Maaari ko po bang itanong kung anong uri ng kontrata ito? Tanong niya. Nag-atubili si Marco bago sumagot. Ito ay para magtayo ng isang rehabilitation center para sa mga taong may kapansanan sa pandinig, mga kagamitan na pinakabago, mga espesyalistang guro, lahat ay libre. Ito ang pinaka-advanced sa buong Latin America. Ang pagbunyag ay nagpahintong makapagsalita kay Carla. Sinimulan ko ang proyektong ito 3 taon na ang nakalipas, patuloy niya, sa alaala ni Elena. Ang pangunahing mamumuhunan ay taga Bucharest, Romania. Ang kanyang pamilya ay may katulad na kuwento sa akin. Nawalan sila ng isang mahal sa buhay dahil sa kakulangan ng medikal na resources, kaya't gusto niyang pondohan ang proyekto. Ngunit ang kontrata ay may napaka-espesipikong probisyon. Lahat ng legal na dokumento ay dapat na nasa Romanian at sertipikado bago ang huling petsa o mawawalan sila ng legal na bisa. Ito ay batas ng Romania tungkol sa internasyonal na pamumuhunan. Kung hindi ko ito maibigay bukas, automatikong mawawalan ng bisa ang kontrata at mawawala ang lahat ng 50 milyong pondo. Idinilat ni Diego nang malaki ang kanyang mga mata. Wala siyang alam tungkol doon. Ginagawa mo ito ng palihim, tanong ni Carla. Ayaw kong ipahayag bago ito matapos. Ayaw kong ituring ito bilang walang laman na kawanggawa o propaganda. Gusto kong maging totoo ito, gumagana na talagang makakatulong sa mga tao. Pagkatapos ng 10,000 taon na pinapasa ng pagkakasala na ito, sa wakas ay nakakita ako ng paraan upang parangalan ang alaala ni Elena. Sa unang pagkakataon, nakita ni Carla si Marco bilang isang tridimensional na tao. Hindi lamang ang mayabang na lalaki na nanghihiya ng mga empleyado, kundi isang taong pinapasa ng sakit at sinusubukang gumawa ng mabuti kahit na hindi perpekto. Anong uri ng problema ang humahadlang sa kontrata, tanong niya. Mga dokumento sa Romanian na kailangan isalin at sertipikahan bago bukas ng sampang ng umaga. Ang pangunahing tagasalin ko ay nagkaroon ng emergency sa pamilya at wala sa mga kapalit ang kayang gawin ito sa tamang oras. Naramdaman ni Carla ang kakaibang bagay sa kanyang dibdib. Romanian. Oo, ang pangunahing mamumuhunan ay taga-Romania. Bakit nag-atubili siya? Isang bahagi ng kanya ang gustong magsinungaling, magkunwari na hindi siya makakatulong. Masyadong mapanganib. Ilang taon na siyang hindi nagpa-practice. Nag-aral po ako ng Romanian sa kolehiyo, sa wakas ay inamin niya. Pero sir, matagal na po iyon. Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Nag-aral ka ng Romanian? Sumingit si Marco na hindi makapaniwala. Kumuha po ako ng BA in Humanities na may major sa Latin American Studies. Romanian po ang isa sa mga wika sa programa, pero iyon po ay bago magkasakit si Elena. Iniwan ko po ang kurso sa huling semestre para alagaan siya. Masakit ang pag-amin, isa pa sa mga bagay na kanyang isinakripisyo at walang nailigtas. Naaalala mo ba ng sapat para subukan, pilit ni Marco? Hindi ko po alam. Baka marahil ay magkakamali po ako, at kung magkakamali po ako sa mga legal na dokumento, maaari ko pong palalain ang lahat sa halip na tumulong. Ang iminumungkahi ko, sabi ni Marco, ay tingnan mo man lang ang mga dokumento. Tingnan mo kung naiintindihan mo ang mga pangunahing bagay. Kung hindi mo kaya, maghahanap ako ng ibang solusyon. Ngunit kung kaya mo, tiningnan ni Carla ang orasan sa dingding. Anong oras na po? 11 p.m. sagot ni Patricia. At kailangan, tapos kailan 10 a.m.? 9 na oras, sabi ni Marco. Alam kong kaunting oras lang iyan, ngunit imposibleng oras, pagtatama ni Carla. Komplikadong legal na dokumento, sertipikadong pagsasalin. Review.
Sir, karaniwan po iyan ay aabutin ng ilang araw. Alam ko ngunit wala tayong araw. Nagsenya si Diego ng mabilis. Sinasabi niya isinalin ni Carla na may kalahating ngiti na ako lang ang pag-asa at naniniwala siya sa akin. Ang simple at purong pagtitiwala sa mga mata ni Diego ang nagdesisyon sa lahat. Sige, sabi niya na huminga ng malalim. Susubukan ko, pero wala akong ipinapangako. Kung makita kong hindi ko kaya titigil ako agad at maghahanap kayo ng ibang solusyon, okay? Okay, pag-ayon ni Marco na halatang nabunutan ng tinik. Habang si Marco ay tumatawag at inaayos ang logistic ng gabi, pinagmamasdan ni Carla ang interaksyon sa pagitan niya at ni Diego. Iniiwasan pa rin ng ama ang direktang pagtingin sa anak. Pinapanatili pa rin ang pisikal na distansya. Mayroon pa ring tensyon sa katawan ng isang taong hindi komportable. Naganap ang emosyonal na pag-uusap ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi pa rin. Diego, tara na. Malakas na sabi ni Marco, nakakalimutan ang pagsenyas. Hindi kumilo si Diego, siyempre patuloy na nag-cellphone. Diego, ulit ni Marco, nang mas malakas lumalaki ang iritasyon sa boses. Hinawakan ni Carla ang balikat ng binata nang marahan para makuha ang kanyang atensyon. Nang tingnan siya ni Diego, nagsenyas siya. Tinatawag ka ng tatay mo. Oras na para umalis. Noon lamang napansin ni Marco ang pagkakamali. Halatang namula siya, tila tunay na nahihiya. Paumanhin sabi niya, ngunit malakas na naman. Hindi ka nagtuturo. Matatag siyang tiningnan ni Carla. Mr. De La Cruz, kung tunay po kayong committed na magbago, kailangan ninyong simulan ang pagsenyas. Hindi lang ito tungkol sa pakikipag-usap sa mga emosyonal na sandali, ito ay tungkol sa komunikasyon sa maliliit na bagay sa araw-araw. Nagtensiyon si Marco. Alam ko, mahirap lang. Ang tagal kong iniwasan kaya naging ugali na. Maaaring mabago ang mga ugali, sagot niya. Pero kung gusto mo lang talaga, gusto ko pagpipilit niya. Ngunit mayroong pagkadismaya sa boses. Aabutin lang ng panahon. Mayroon kayong panahon, ngunit kailangan ninyong magsimula ngayon. Huminga ng malalim si Marco at nang may kapos at halatang kalawang na mga galaw ay nagsenyas kay Diego. Tara na, mahalagang trabaho. Ang mga senyas ay technical, tama, ngunit ganap na walang emosyon. Ito ay mga senyas ng isang taong natuto ng wika, ngunit hindi kailanman ginamit ito upang makakonekta ng totoo. Tumango si Diego, ngunit nakita ni Carla ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Inaasahan niya ang higit pa at napagtanto ni Carla na ang paglalakbay ni Marco ay magiging mas mahaba at mas mahirap kaysa sa emosyonal na sandali sa restaurant na iyon. Madaling kilalanin ang pagkakamali, ang tunay na pagbabago ay isa pang kwento. Sa sandaling iyon lumapit si Patricia kasama ang may-ari ng restaurant, si Mr. Enrique Zamora. Mr. De La Cruz, sabi ni Mr. Enrique, narinig ko po ang insidente ngayong gabi. Gusto ko pong humingi ng paumanhin sa anumang abala. Walang abala, sagot ni Marco. Sa katunayan, ang inyong empleyado na si Carla ay pambihira. Carla, sabi ni Marco na lumingon sa kanya. Tinanggal ka na rito, ngunit huwag kang mag-alala. Kontratado ka na sa akin opisyal mula ngayon. Ibinuka ni Carla ang kanyang bibig para magprotesta, ngunit sinita siya nito. Hindi ko tatanggapin ang hindi. Kailangan mo ng trabaho. Kailangan kita. Napagdesisyunan. At pagkatapos ay umalis ang tatlo. Ang mayabang na milyonaryo na marami pa rin kailangang matutunan, ang kanyang hindi nakikitang anak na sa wakas ay nakikita, at ang serbidora nakakapatunay lang na walang sinuman ang isa lang. Ang gabi ay magiging mahaba. At ang hindi alam ng sinuman sa kanila ay ang mga dokumento na iyon ay nagtatago ng isang sikreto na magbabago sa lahat, isang sikreto na magpapatunay na ang ilang mga pagkakataon ay tadhana na nagkukunwari. Ang kotse ni Marco ay eksaktong inaasahan ni Carla mula sa isang milyonaryo marangya, tahimik na may mga upuan na gawa sa balat na malamang ay mas mahal pa kaysa sa kanyang taunang sahod. Umupo siya sa likurang upuan sa tabi ni Diego habang nagmamaneho si Marco na may halatang tensyon sa kanyang mga balikat. Ang adrenaline ng nangyari sa restaurant ay dumadaloy pa rin sa mga ugat ni Carla. Hindi niya lubos na maiproseso. Sa loob ng ilang oras ay hinarap niya ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Pinatunayan ang kanyang halaga, sa harap ng lahat nakatanggap ng 200,000 fasang piso at ngayon ay papunta sa kanyang mansyon upang iligtas ang isang milyonaryong proyekto. Masyadong surreal para maging totoo. Hinawakan ni Diego ang kanyang braso nang marahan para makuha ang kanyang atensyon. Nang tumingin siya, nagsenyas siya. Salamat sa hindi pag-alis. Bakit ako aalis, senyas pabalik? Dahil karamihan sa mga tao ay umaalis kapag nalaman nila kung ano talaga ang aking ama, kapag napagtanto nila na ako ay isang abala lang.
Ang kalungkutan sa mga kamay ni Diego ay nakapunit ng puso ni Carla. Hindi ka abala at sinusubukan ng tatay mo. Hindi pa rin gaano kahusay pero sinusubukan niya. Naniniwala ka? Tiningnan ni Carla si Marco na nagmamaneho ng tahimik, halatang malalim ang iniisip. Sa tingin ko, natatakot siya. Takot siyang mabigo sa iyo tulad ng naramdaman niyang nabigo siya kay Elena. At minsan kapag natatakot ang mga tao, lumalayo sila sa halip na lumapit. Ganoon ba sa iyo at kay Elena? Ang tanong ay nakagulat kay Carla. Hindi kay Elena, palagi akong sinusubukang maging malapit, ngunit nag-atubili siya, nagpa siya na maging tapat. May mga pagkakataon na nabigo ako, mga pagkakataon na sobrang pagod ako, sobrang ubos, kaya hindi ko siya nabigyan ng buong atensyon na karapat-dapat niya. At kinamumuhian ko ang sarili ko para doon hanggang ngayon. Pinatawad ka niya, hindi niya ako sinisi kailanman, pero sinisisi ko ang sarili ko. Sa tingin ko iyon ang pagkakaiba. Tumango si Diego, pinoproseso. Pagkatapos ay nagsenyas pa siya. May pasanding pagkakasala ang tatay ko. Nakikita ko sa kanyang mga mata. Kinamumuhian niya ang sarili niya sa bawat tingin niya sa akin. Siguro oras na para matuto siyang patawarin ang kanyang sarili at siguro kailangan mo siyang tulungan doon. Paano? Sa pagpapakita sa kanya na hindi mo siya sinisisi na mayroon pa ring oras para bumuo ng isang bagay ng magkasama. Ang pag-uusap ay naabala ni Marco. Nakarating na tayo. Bumukas ang bakal na gate, nagpapakita ng isang malaking mansyon. Naramdaman ni Carla na maliit siya sa harap ng pagpapakita ng kayamanan. Walang bahid na hardin, madiskarteng ilaw, modernong arkitektura. Ito ay isang ganap na ibang mundo sa kanya. Pumasok sila sa pangunahing pinto at humanga si Carla sa laki ng lobby. Lahat ay malaki, mahal, walang bahid, ngunit malamig din. Walang mga larawan sa mga dingding, walang personal na gamit. Ito ay mas mukhang isang luxury hotel kaysa sa isang tahanan. Ang aking opisina ay nasa ikalawang palapag, sabi ni Marco. Lahat ng dokumento ay naroroon. Umakyat sila sa isang malawak na hagdanan at napansin ni Carla na si Diego ay naglalakad na parang isang bisita, hindi isang residente. Hinawakan niya ang mga dingding. Nang nag-aatubili, tiningnan ang mga larawan na parang nakikita niya ang mga ito sa unang pagkakataon. Ang opisina ay napakalaki na may isang pader na salamin na nag-aalok ng tanawin ng iluminadong lungsod. Mayroong mga estante na puno ng mga libro, tropeo, mga diploma na may frame, ngunit ang pinakanapansin ni Carla ay ang nawawala. Walang isang larawan man lang ni Diego, wala. Nakita niya nang napansin din ni Diego. Ang binata ay tumingin sa paligid, naghahanap, at nang hindi nakita ang anumang ebidensya ng kanyang sariling pag-iral doon, ganap na sarado ang kanyang ekspresyon. Mr. De La Cruz, maingat na sabi ni Carla. Maaari ko po bang itanong kung bakit walang larawan ni Diego dito? Itinigil ni Marco ang pag-aayos ng mga papel sa desk at naging paralisado. Hindi ko naisip iyon. Paano hindi naisip? Ito ang inyong opisina, ang lugar kung saan kayo gumugugol ng karamihan ng inyong oras at wala kayong kahit isang larawan ng inyong anak. Sabi ko, hindi ko naisip. Tumaas ang kanyang boses na nagtatanggol. Napakaraming bagay na iisipin na aayusin, kaya hindi priority ang mga larawan. Ngunit siya ang inyong anak. Siya ang dapat na pinakamalaking priority. Ang sumunod na katahimikan ay mabigat. Nakatayo si Diego malapit sa pinto, pinagmamasdan ang pagtatalo, bumabagsak na ang luha sa kanyang mukha. Dinamay ni Marco ang kanyang mga kamay sa buhok, malinaw na nagpupumiglas sa isang bagay sa loob. Nang muli siyang magsalita, naging nanginginig ang kanyang boses. Hindi ako naglagay ng mga larawan niya dahil masyadong masakit tingnan. Masakit, bakit? Dahil sa bawat tingin ko sa kanya, nakikita ko si Elena, nakikita ko ang lahat ng hindi ko nagawa para sa kanya, at sobrang takot akong mabigo muli na hindi niya natapos ang pangungusap. Lumapit si Carla sa kanya. Kung gayon, oras na para itigil ang pagtakas sa sakit na iyan at simulan itong harapin dahil habang tumatakas kayo, nawawalan kayo ng inyong anak. Hindi ko alam kung paano gawin ang iba. Magsimula kayo ng paunti-unti. Maglagay kayo ng larawan niya dito. Isa lang. Tumingin si Marco sa paligid ng opisina na parang nakikita niya sa unang pagkakataon ang malaking kawalan ng kanyang anak. Hindi ko man lang alam kung mayroon akong mga larawan niya. Kung mayroon kayo, senyas ni Diego na lumalapit. Isinalin ni Carla. Sabi niya kumuha ka ng mga larawan niya noong bata pa siya bago mamatay si Elena. Nasa mga kahon sa bodega. Kung alam mo iyan, tumango si Diego. Nahanap ko ng aksidente mga taon na ang nakalipas. Kinuha mo kami ng magkasama bago maging mahirap ang lahat. Tumama ang pagbunyag kay Marco na parang suntok. Diego, ako. Ngunit anuman ang kanyang sasabihin ay naabala ng pagtunog ng doorbell. Nagtinginan ang tatlo na naguguluhan. Halos hating gabi na.
Sino kaya iyon? Nagpunta si Marco sa intercom at namutla ang kanyang mukha nang makita kung sino ang nasa gate. Sino iyan, tanong ni Carla. Valerie Alcantara, ang aking dating partner. Ano ang gusto niya sa oras na ito? Walang mabuti. Pinindot niya ang button. Valerie, halos hating gabi na. Ano ang gusto mo? Ang boses ng babae na lumabas sa intercom ay malamig kalkulado. Buksan mo ang gate, Marco. Kailangan nating pag-usapan ang proyekto ng center at ang ilang dokumento na natuklasan ko. Anong dokumento? Ang mga iniwan ng kapatid mong si Elena, ang mga nagpapaliwanag kung saan eksaktong nagmula ang pera para simulan ang iyong imperyo. Bubuksan mo ba o hindi? Halatang nagulantang si Marco. Tiningnan niya si Carla. Pagkatapos ay si Diego malinaw na hati ang desisyon. Huwag mong buksan, sabi ni Carla. Kung may importante siya, pwede siyang tumawag bukas. Hindi siya susuko. At kung mayroon nga siyang mga dokumento ni Elena, kung gayon hayaan siyang dumating sa araw na may appointment, hindi sa gitna ng gabi para takutin ka. Huminga ng malalim si Marco at muling pinindot ang button. Valerie, bumalik ka bukas. Oras ng trabaho. Pagsisisihan mo ito, Marco. Titiyakin ko personal na malalaman ng mga mamumuhunan sa Romania ang lahat tungkol kay Elena, tungkol sa iyo, tungkol sa tunay na pinagmulan ng iyong pera. Walang dapat malaman. Itinayo ko ang aking kumpanya sa tapat na trabaho. Ganoon. Kung gayon, ipaliwanag mo kung bakit nag-iwan si Elena ng mana na 3 milyong piso para sa iyo. Saan kukuha ng ganoong pera ang isang babae na na-confine sa buong buhay niya? Ang tanong ay bumagsak na parang bomba. Nakita ni Carla si Marco na ipinikit ang kanyang mga mata, malinaw na tinamaan. Bibigyan kita ng 48 oras para alukin mo ako ng 20% na share sa proyekto, patuloy ni Valerie. O ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako sa press at tinitiyak ko sa iyo na masisira ang iyong reputasyon kasama ng iyong proyekto. Nahulog ang tawag. Nanatili si Marco na nakatayo, nanginginig ang mga kamay. Saan po nanggaling ang pera na iyon? Marahang tanong ni Carla. Hindi ko alam, pag-amin niya. Nag-iwan si Elena ng isang account sa pangalan ko. Nalaman ko ito pagkatapos niyang mamatay. Naroon ang pera na may sulat na nagsasabing, gamitin mo ito para gumawa ng mabuti. Hindi ko kailanman kinuwestiyon. Akala ko ay mga ipon niya, mga bayad sa seguro o kung ano paman. At kung hindi, kung gayon ang buong proyekto ko ay nakabatay sa isang kasinungalingan at gagamitin ni Valerie iyon para sirain ako. Nagsenya si Diego ng mabilis at isinalin ni Carla. Sabi niya, hindi mahalaga kung saan nanggaling ang pera, ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo sa pera ngayon. Diego, hindi ganoon kasimple. Oo, simple lang, sumingit si Carla. Tama siya. Maaaring magbanta si Valerie, maaaring subukan niyang sirain ang iyong reputasyon, ngunit sa huli, ang mahalaga ay nagtatayo ka ng isang bagay na makakatulong sa daan-daang tao. Iyan ang mahalaga. Hindi mo naiintindihan. Kung malaman na may kaduda-dudang pinagmulan ang pera, tatakbuhan ako ng mga mamumuhunan. Maaaring harangan ng gobyerno ang mga lisensya, babagsak ang lahat. Kung gayon, alamin natin ang katotohanan, sabi ni Carla, na may determinasyon. Bago pa magamit ni Valerie iyan laban sa iyo, dapat mayroong mga dokumento sa bangko, mga record o anumang nagpapaliwanag kung saan nanggaling ang pera na iyon. Saan dito sa mga gamit ni Elena na itinago mo sa mga kahon na binanggit ni Diego? Tiningnan ni Marco ang kanyang anak. Alam mo kung nasaan ang mga iyon? Tumango si Diego at nagsenyas. Ipakita ko sa inyo. Bumaba ang 3 sa basement ng mansyon. Ito ay isang malaking espasyo, inayos na. May mga estante na puno ng mga kahon na may label. Diretsong pumunta si Diego sa isang partikular na section, itinuturo ang ilang kahon na may markang Elena personal. Nagsimula silang magbukas isa-isa. Mayroong mga damit, libro, kuwaderno na may mga guhit, mga sulat na isinulat ni Elena ngunit hindi kailanman ipinadala. Mga larawan noong bata pa siya ng masasayang sandali bago lumala ang sakit. Kinuha ni Marco ang isang larawan ni Elena na nakangiti na may hawak na ice cream, mga 10 taong gulang. Napakasaya niya dito, bulong niya bago maglaho ang lahat. Ano ang nangyari, tanong ni Carla. Hindi tanggap ng mga magulang ko ang kanyang pagkabingi. Gusto nila siyang itago sa mundo nang may kahihiyan at habang mas inilalayo nila siya, mas lalo siyang nagsasara hanggang sa hindi na siya makapagpatuloy. Hinawakan ni Diego ang balikat ng kanyang ama, isang simple ngunit makapangyarihang kilos. Tiningnan siya ni Marco at sa unang pagkakataon ay nakita niya talaga ang kanyang anak. Hindi bilang isang masakit na alaala ni Elena, kundi bilang isang tao na may sariling takot at pag-asa. Hindi ka kailanman dadaan sa pinagdaanan ni Elena, senyas ni Marco kay Diego. Ang mga galaw ay kapos, ngunit tapat.
Ipinapangako ko, magiging iba ako. Paano ako makakapagtiwala diyan? Dahil magsisimula ako ngayon. Ngayon hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, patuloy na naghahanap si Carla sa mga kahon at nakita niya ang isang folder ng mga dokumento sa bangko. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa ng mga bank statement, mga transfer regular na deposito sa loob ng maraming taon. May nakita ako, sabi niya. Si Elena ay nakatanggap ng buwanang deposito mula sa isang kumpanya na tinatawag na Aurora Investments. Nagsimula ito nang siya ay 18 taong gulang at nagpatuloy hanggang sa kanyang kamatayan. Aurora Investments. Kumunot ang noo ni Marco. Hindi ko pa kailanman narinig iyan. May address dito at isang contact name, Dr. Marcelo Reyes. Si Dr. Marcelo Reyes ay ang kanyang psychiatrist. Ano ang kinalaman niya sa isang investment firm? Nagpatuloy si Carla sa pagbasa ng mga dokumento. Mukhang si Elena ay isang shareholder. Ngunit paano? Sa anong pera si Diego ang nakakita ng sagot? Tinitingnan niya ang isang lumang kuwaderno ni Elena at nagsenyas ng mabilis. May nakita siya, sabi ni Carla. Ipinakita ni Diego ang kuwaderno. Ito ay mga guhit, daan-daang guhit na hindi kapanipaniwalang detalyado, propesyonal at isang kalakip na sulat. Mahal kong Marco, kung nababasa mo ito, nangangahulugan ito na umalis na ako. Gusto kong malaman mo na ang pera na iniwan ko ay malinis, tapat at bunga ng aking nag-iisang talento. Si Dr. Marcelo ang tumulong sa akin na ibenta ang aking mga guhit sa mga kumpanya ng disenyo. Sa loob ng maraming taon nagtrabaho ako ng palihim sa paggawa ng mga ilustrasyon, logo, mga karakter. Hindi ko sinabi sa sino man dahil gusto kong patunayan na maaari akong maging produktibo, na mayroon akong halaga. Sa iyo ang pera, gamitin mo ito para gumawa ng mabuti na hindi ko nagawa. Nagmamahal, Elena. Ang sumunod na katahimikan ay ganap. Kinuha ni Marco ang sulat na may nanginginig na mga kamay, binabasa at muling binabasa, bumabagsak ng malaya ang luha. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa buong oras, bulong niya. Sa buong oras akala ko ay pasyente lang siya. Pero lumilikha siya, gumagawa, na bubuhay. At hindi mo kailanman nalaman, marahang idinagdag ni Carla. Dahil hindi ko kailanman tinanong, hindi ako kailanman naging interesado ng totoo, nakita ko lang ang sakit. Nagsenya si Diego at isinalin ni Carla. Sabi niya, maaari ka pa ring maging iba sa kanya. Maaari mo pa rin siyang tunay na makilala. Mayroon pa ring oras. Tiningnan ni Marco ang kanyang anak. At sa wakas ay ginawa niya ang dapat niyang ginawa ng maraming taon na ang nakalipas. Niyakap niya si Diego. Isang tunay, mahigpit na yakap, puno ng maraming taon ng pagsisisi at bagong pag-asa. Patawarin mo ako, senyas niya habang yakap. Patawarin mo ako sa lahat ng nawalang taon, sa lahat ng pagkakataon na pinakaramdam ko sa iyo na hindi ka nakikita, sa hindi ako naging amang karapat-dapat ka. Umiiyak si Diego sa kanyang balikat, ibinabalik ang yakap ng mahigpit. Hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng paglaya. Pinagmamasdan ni Carla ang eksena, pinupunasan ang kanyang sariling mga mata. Ito ang gusto ni Elena na gawin niya. Tulungan ang ibang pamilya na huwag gawin ang parehong pagkakamali, na huwag mag-aksaya ng mahalagang oras sa takot at pagkakasala. Nang sa wakas ay naghiwalay ang ama at anak, kinuha muli ni Marco ang sulat ni Elena. Ito ang naglutas ng problema kay Valerie. Mapapatunayan ko na malinis ang pera. Kinita ito ni Elena sa tapat na trabaho at ang kontrata sa mga Romanian, naalala ni Carla. Ang mga dokumento. Sa lahat ng emosyong ito, lubos akong nakalimot. Tiningnan nila ang orasan. 1 a.m., 9 na oras hanggang sa deadline. Tara na, sabi ni Carla na may determinasyon. Mayroon pa ring oras. Bumalik sila sa opisina. Ikinalat ni Marco ang lahat ng dokumento sa desk. Maraming pahina, lahat sa Romanian, lahat ay may technical at legal na termino. Talaga bang makakapagsalin ka ng lahat ng ito? Tanong niya, malinaw ang pagdududa sa boses. Tiningnan ni Carla ang mga papel. Pagkatapos ay si Diego, pagkatapos ay si Marco. Naisip niya si Elena ang lahat ng taong matutulungan ng center. Naisip niya ang pangako na kanyang ginawa. Hindi ko alam, tapat na pag-amin niya. Ngunit susubukan ko para sa iyo, para kay Diego, para sa lahat ng taong nangangailangan ng center na iyon. Umupo siya sa desk at nagsimulang magbasa. Dahan-dahan ang mga salita sa Romanian sa simula, ngunit unti-unti ay nagsisimulang bumalik ang wika. Ito ay parang muling paghahanap ng isang lumang kanta, mahirap sa simula. Ngunit sa huli ay babalik ang melodiya. Nanatili sina Marco at Diego sa opisina, kasama niya ng magalang na katahimikan. Minsan nagtatanong siya ng mga teknikal na katanungan, minsan humihingi ng opinyon tungkol sa terminolohiya. Nagtrabaho silang tatlo ng magkasama, pinag-isa ng isang layunin. Bandang 3 a.m. nasa pahina,
25 na si Carla. Masakit ang kanyang ulo, nagniningas ang kanyang mga mata, ngunit nagpatuloy siya. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi siya susuko. Noon hinawakan ni Diego ang kanyang balikat ng marahan at nagsenyas. Kailangan mong magpahinga, hindi mo matatapos kung mapagod ka. Walang oras para magpahinga. Oo, mayroon. 15 minuto, isang kape, isang bagay para mag-refresh ng lakas. Alam ni Carla na tama siya. Tumayo siya, inunat ang kanyang masakit na katawan at bumaba ang tatlo sa kusina. Ito ay isang malaking kusina moderno na may lahat ng kagamitan na maiisip, ngunit walang laman din, walang palatandaan na may sinumang talagang nagluluto doon. Nagtimpla ng kape si Marco at nagdala ng ilang prutas. Umupo sila sa mesa, sa kusina. Isang sandali ng pagtigil sa gitna ng kaguluhan. "Maaari po ba akong magtanong?" sabi ni Carla. "Siyempre, bakit po ito napakahalaga sa inyo? Ang center ay hindi lang tungkol kay Elena, di ba?" Uminom si Marco ng kape bago sumagot. "Ito ay tungkol sa pagtubos, tungkol sa paggawa ng mabuti upang makabawi sa lahat ng taon na sinayang ko sa pagiging mayabang na gago, tungkol sa pag-iwan ng pamana na hindi lang pera at tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa mga pamilyang tulad ng sa amin." Senyas ni Diego. Isinalin ni Carla, "Eksakto. Napakaraming ama na tulad ko na natatakot na hindi alam kung paano harapin na gumagawa ng kakilakilabot na pagkakamali sa kanilang mga anak. At napakaraming bata na tulad mo, Diego, na nakakaramdam ng pag-iisa, hindi nakikita na parang wala silang halaga. Gusto kong lumikha ng isang lugar kung saan ang pareho ay makakahanap ng tulong. Ito ay isang magandang pangarap," sabi ni Carla. "Oo, at hindi ko hahayaan na sirain ito ni Valerie. Hindi ko hahayaan na manalo muli ang takot." Natapos sila sa kape at bumalik sa opisina. Muling lumubog si Carla sa mga dokumento. Ngayon ay may panibagong lakas. Lumipas ang mga oras, 4 a.m. 5:06. Nakatulog si Diego sa sofa sa opisina. Lakad ng lakad si Marco, nag-aalala ngunit sinusubukang hindi magpilit. Bandang 7 a.m. natapos ni Carla ang huling pahina. Nanginginig siya sa pagod ngunit nagawa niya ito. 50 pahina ng komplikadong legal na dokumento na isinalin mula sa Romanian patungong Filipino. Tapos na anunsyo niya na may magaang boses. Nagmamadali si Marco sa kanya. "Sigurado ka? Tama ba ang lahat?" "Oo. Hindi ito magiging perpekto, ngunit sapat na itong tumpak para sa kanilang kailangan." Kinuha niya ang mga isinalin na pahina mabilis na tinitingnan, tinitiyak. Pagkatapos ay tiningnan niya ito na may ekspresyon ng purong paghanga. "Hindi ka kapani-paniwala," sabi niya. "Simple lang. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Hindi mo ginawa ang higit pa roon. Ibinigay mo sa akin ang aking anak. Nailigtas mo ang aking proyekto. Ikaw." Huminto siya, naghahanap ng tamang mga salita. "Ipinapaalala mo sa akin na mayroon pa ring kabutihan sa mundo." Ngumiti si Carla na pagod, ngunit masaya. "Ngayon ay kailangan mong tumakbo. 3 oras na lang bago ang deadline. Ang mga dokumento ay kailangan sertipikahan at ipadala. Tinawagan ko na ang notaryo. Naghihintay sila sa akin at personal na dadalhin ng abogado sa mga mamumuhunan." Kinuha niya ang mga dokumento at naghanda na umalis, ngunit huminto sa pinto. "Carla, anuman ang mangyari, salamat mula sa puso. Magiging maayos ang lahat," sabi niya nang may pananalig. "Magiging maayos ang lahat." Lumabas si Marco nang tumatakbo. Naiwan si Carla sa opisina kasama si Diego na natutulog pa rin sa sofa. Tumingin siya sa bintana, nakikita ang pagsikat ng araw sa lungsod. Pumasok siya sa gabing iyon bilang isang desperadong serbidora. Lalabas siya bilang isang taong may layunin muli, isang taong nakagawa ng pagbabago. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Elena, naramdaman ni Carla na nasa tamang landas siya. Nagising si Carla na tinatamaan ng araw ang kanyang mukha. Sa isang sandali hindi niya alam kung nasaan siya. Pagkatapos ay bumalik ang mga alaala. Ang mansyon ni Marco, ang buong gabi sa pagsasalin ng mga dokumento, ang pagod na sa wakas ay nanaig sa kanya. Nakahiga siya sa sofa ng opisina, natakpan ng malambot na kumot. Nakasandal si Diego sa isang malapit na upuan, gumuguhit sa kanyang tablet. Nang mapansin niya na nagising na si Carla, ngumiti siya at nagsenyas. "Magandang umaga, nakatulog ka ng 3 oras. Umupo si Carla, ang kanyang masakit na katawan ay nagprotesta sa bawat galaw. "Anong oras na?" 10:15. Hindi pa rin bumabalik ang tatay ko. Tumama ang takot sa kanya na parang kidlat. 10:15. Ang deadline ay 10 a.m. Nagawa ba niyang ihatid sa oras? Kinuha ni Diego ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang isang mensahe. Mga dokumento na naihatid bandang 9:47. Sinusuri na ngayon ng mga mamumuhunan. Babalik ako agad.
Ang ginhawa ay nagpahiyang kay Carla na bumalik sa sofa. Nagawa natin. Talagang ang nagawa natin. Naisip niya ang mga oras ng overtime na hindi kailanman binayaran ni Patricia sa kanya, ang mga tip na hindi iniiwan ng mga mayayamang kliyente, ang lahat ng maliliit na kahihiyan na kanyang tiniis buwan-buwan. Sa 210 piso sa kanyang account. Lahat ng iyon ay tila napakaliit napakalayo. Malaya siya. Ikaw ang nakagawa pagtatama ni Diego. Kung wala ka, wala sana ang lahat ng ito. Umiling si Carla. Hindi lang ako. Ang tatay mo ay sa wakas ay nagpasya na lumaban para sa mahalaga. At ikaw ang dahilan kung bakit wala sa amin ang sumuko. Bahagyang namula si Diego ngunit may tunay na kaligayahan sa kanyang mga mata. Maaari ko bang ipakita sa iyo ang isang bagay? Siyempre, ibinuka niya ang tablet sa kanya. Ito ay isang digital na guhit na hindi ka panipaniwalang detalyado. Ipinakita nito ang 3 tao na nakaupo sa isang mesa na nagtutulungan. Maaaring makilala sina Carla, Marco at Diego. Ang pag-iilaw ay malambot, ang mga ekspresyon ay nakatuon ngunit payapa. Mayroong isang bagay na napakaganda at puno ng pag-asa sa larawang iyon. Ginuhit mo ito ngayon. Tumango si Diego. Habang kayo ay nagtatrabaho, gusto kong makuha ang sandali. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Malalim na tumama ang mga salita kay Carla. Malaki ang talento mo, tulad ni Elena. Sa tingin mo, sigurado ako, ang mga guhit na ito ay propesyonal. Naisip mo na bang gumawa ng isang bagay sa pamamagitan nito? Palagi kong gusto. Ngunit ang tatay ko, huminto siya, naghahanap ng tamang mga salita. Ang tatay ko ay palaging nagsasabi na ang sining ay hindi isang seryosong karera na kailangan kong tumuon sa mga praktikal na bagay. At ano ang gusto mong gawin? Gusto kong maging graphic designer, lumikha ng magagandang bagay, magpasaya ng mga tao sa pamamagitan ng mga larawan. Nag-atubili siya bago magpatuloy, tulad ng ginawa ni Elena. Ngumiti si Carla. Kung gayon, iyon ang dapat mong gawin at sigurado ako na susuportahan ka ng tatay mo, lalo na ngayon na alam niya ang tungkol sa trabaho ni Elena. Talaga bang naniniwala ka? Sigurado ako. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang pagbukas ng pangunahing pinto. Mabilis na hakbang sa hagdanan, pumasok si Marco sa opisina. Ang ekspresyon ay naliwanagan. Nakuha natin, sabi niya na halos sumisigaw. Inaprubahan ng mga mamumuhunan. Ang kontrata ay napirmahan. Itatayo ang center. Tumayo si Carla, nahihilo pa rin sa antok, ngunit nararamdaman ang kagalakan na sumabog sa kanyang dibdib. Talaga bang inaprubahan? Inaprubahan. Sabi nila perpekto ang pagsasalin, perpekto ang mga dokumento. Magsisimula ang proyekto sa loob ng 3 buwan. Huminga siya ng malalim, pinoproseso pa rin ang lahat at hindi ka maniniwala dito. Pati si Rico Santos, ang may-ari ng hotel na nagtulak sa iyo kagabi sa restaurant, ay tumawag sa akin kaninang umaga. Nalaman niya ang kwento sa press at gustong magbigay ng donasyon sa center. Sabi niya nahihiya siya sa kung paano kanya trinato. Tumalon si Diego mula sa sofa at niyakap ang kanyang ama. Ito ay isang kusang yakap, natural, nang walang pag-aatubili ng mga nakaraang araw. Niyakap siya pabalik ni Marco ng mahigpit at nakita ni Carla ang luha sa mga mata ng pareho. At si Valerie, tanong niya nang maghiwalay ang ama at anak. Dumilim ang ekspresyon ni Marco. Pumunta siya sa opisina ng abogado kaninang umaga. Sinubukan niyang takutin ang mga mamumuhunan sa mga alegasyon tungkol sa pera ni Elena. At pagkatapos ay ipinakita ko ang mga dokumento na nahanap mo. Ang sulat ni Elena, ang mga bank statement, ang mga kontrata sa kumpanya ng disenyo. Napatunayan ko na bawat sentimo ay kinita ng tapat sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Paano siya nag-react? Nagalit siya. Nagbanta na magdemanda, gumawa ng iskandalo lahat, ngunit hindi siya pinansin ng mga mamumuhunan. Nakita nila na sinusubukan lang niyang sabotahe ang proyekto dahil sa personal na paghihiganti. Kung gayon, tapos na, hahayaan ka na niya. Nagbuntong hininga si Marco. Hindi ako sigurado. Ang mga taong tulad ni Valerie ay hindi madaling sumuko, ngunit ngayon wala na siyang konkretong magagamit laban sa akin. Tila tinawag siya sa pagbanggit, tumunog ang doorbell. Nagtinginan silang lahat ng may tensyon. Nagpunta si Marco sa intercom. Sino iyan? Ako ito. Ang boses ni Valerie ay umalingaw-ngaw na malamig pa rin. Kailangan kitang kausapin ng personal. Wala tayong pag-uusapan. Oo, mayroon tayo. Pakisuyo, Marco. 5 minuto lang at ako lang, walang banta, walang laro. Mayroong ibang bagay sa tono niya. Hindi na ito ang kalkulado at agresibong boses ng nakaraang gabi. Mayroong pagod pagkatalo. Tiningnan ni Marco si Carla at Diego na nagtatanong,
Nagkibit balikat si Carla. Desisyon mo. Huminga siya ng malalim. Sige, 5 minuto. Bumaba sila sa pangunahing sala. Binuksan ni Marco ang pinto at pumasok si Valerie. Iba ang hitsura niya kaysa sa nakaraang gabi. Hindi perpektong nakasuklay ang buhok. Kumalat ang make-up. Mukha siyang isang taong hindi nakatulog. Salamat sa pagtanggap sa akin, sabi ng boses, nang wala ang kayabangan dati. Mayroon kang 5 minuto. Tumingin si Valerie sa paligid, nakita sina Carla at Diego at tila nag-atubili. Maaari ka bang magsalita sa harap nila, sabi ni Marco. Wala akong sikreto sa mga taong ito. Okay, huminga siya ng malalim. Naparito ako para humingi ng paumanhin. Ang sumunod na katahimikan ay purong pagkabigla. Paumanhin. Ulit ni Marco na hindi makapaniwala. Ginugol mo ang gabi sa pagbabanta sa akin. Sinubukan mong sirain ang aking proyekto at ngayon gusto mong humingi ng paumanhin. Alam kong walang saysay, ngunit pagkatapos kong umalis sa opisina ng abogado ngayon napaisip ako. Huminto siya, halatang nagpupumiglas sa mga emosyon. Napaisip ako kung gaano ako naging kahayop na tao. Ngayon gusto mong gisingin ang awa. Hindi kailangan mo lang intindihin. Umupo si Valerie nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Nang tinanggal mo ako, 2 taon na ang nakalipas, nawasak ako. Hindi lang sa profesional kundi sa personal. Ang trabahong iyon ay lahat sa akin. At nang mawala iyon, nawala ang aking identidad kasama nito. Tinanggal ka dahil sa paglilipat ng resources, malamig na paalala ni Marco. Hindi ako naglilipat ng anuman, sabi niya na nakatingin ng direkta sa kanyang mga mata. Ipinapangako ko. Alam kong nakakita ka ng mga irregularidad sa accounting, ngunit hindi ako iyon. Sinubukan kong patunayan, ngunit napagdesisyonan mo na ako ang may kasalanan. Valerie, hayaan mo akong tapusin. Pakisuyo, pinunasan niya ang kanyang mga mata. Ginugol ko ang nakaraang 2 taon sa pagiging obsessed, sa pagpapatunay na tama ako sa paghihiganti sa pagpapabayad sa iyo. At sa proseso na iyon, ako ay naging eksaktong taong inakusahan mo sa akin, sinungaling, mapanlinlang, mapaghiganti. Pinagmamasdan ni Carla ang babae ng may atensyon. May tunay na sakit doon, ngunit mayroon ding maraming taon ng naipong kapaitan. Ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Marco. Wala akong gusto. Naparito lang ako para sabihin na nanalo ka at nilunok niya ng tuyo. At ang proyekto ng center ay maganda. Ipagmamalaki ni Elena. Kilala mo si Elena? Kilala ko siya. Nagtrabaho ako sa iyo ng silamang taon. Naaalala mo? Nakita ko ang mga larawan sa iyong lumang opisina. Narinig kitang magsalita tungkol sa kanya minsan. Alam ko kung gaano siya kahalaga sa iyo. Nanatili si Marco ng tahimik, nagpoproseso. Naparito rin ako para ibalik ito. Patuloy ni Valerie na kinuha ang isang sobre mula sa kanyang bag. Mga dokumento na kinuha ko sa archive nang nagtatrabaho pa ako sa iyo. Mga personal na sulat ni Elena. Gagamitin ko sana para mag-blackmail pero umiling siya. Hindi ko magagawa iyan. Hindi ako pwedeng maging ganoon kasama. Inilagay niya ang sobre sa mesa at tumayo. Iyon lang. Paumanhin sa lahat. Sa totoo lang. Valerie, hintay. Tinawag siya ni Marco nang siya ay papunta na sa pinto. Lumingon siya na may pag-asa. Kung talagang gusto mong maging iba, kung gusto mong magbago ang center, ay mangangailangan ng mga abogado, mga espesyalista sa internasyonal na batas. Hindi kita mabibigyan ng share, ngunit maaari kitang kunin para magtrabaho sa proyekto. Napuno ng luha ang mga mata ni Valerie. Gagawin mo iyan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Lahat ng tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Ako ay nagkakaroon ng aking sarili kay Diego. Maaari ka ring magkaroon ng sa iyo. Ito ay isang kilos ng pagiging mapagbigay na nakagulat sa lahat, kasama na si Valerie mismo. Nanatili siya sa kinatatayuan, malinaw na hindi alam kung paano mag-react. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sinasabi mo na tinatanggap mo. At sa pagkakataong ito ay magtatrabaho ka ng tapat. Tinatanggap ko at ipinapangako ko na magiging iba. Umalis si Valerie, pagkaraan iniiwan ang sobre sa mesa. Nang sumara ang pinto, tiningnan ni Carla si Marco na may paghanga. Napaka-generous mo o napakatanga pag-amin niya, ngunit may natutunan ako sa nakaraang mga oras. Natutunan ko na ang pagkimkim ng sama ng loob ay mas nagpapahirap sa atin at lahat ng tao ay lumalaban sa mga laban na hindi natin alam. Nagsenyas si Diego at isinalin ni Carla. Sabi niya, nagiging mas mabuting tao ka at ipinagmamalaki ka niya. Tiningnan ni Marco ang kanyang anak, ang emosyon ay malinaw sa kanyang mukha at ipinagmamalaki kita ng lalaking nagiging ikaw nang hindi ka panipaniwalang artista na ikaw. Ikaw, alam mo ang tungkol sa aking mga guhit. Nakita ko ang ipinakita mo kay Carla at gusto kong makakita pa. Gusto kong malaman ang iyong mga pangarap, ang iyong mga plano, lahat.
Itigil na natin ang pagpapanggap na hindi ka umiiral. Niyakap muli ng ama at anak ang isa't isa at naramdaman ni Carla na humigpit ang kanyang puso sa emosyon. Ito ang eksaktong uri ng sandali na gustong saksihan ni Elena. Kinuha ni Marco ang sobre na iniwan ni Valerie at binuksan ito. Sa loob ay may ilang sulat na sinulat ni Elena sa kamay. Nagsimula siyang magbasa ng una at nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagitan ng kalungkutan at kagalakan. Ano ang sinasabi, tanong ni Carla? Ito ay mga sulat na sinulat ni Elena para sa akin ngunit hindi kailanman ipinadala. Itinala niya ang lahat, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pag-asa, ang kanyang mga pangarap. At sa lahat ng mga ito nagsasalita siya tungkol sa isang bagay, pamilya. Nagpatuloy siya sa pagbasa, nanginginig ang boses. Mahal kong Marco, alam kong natatakot kang magkaroon ng mga anak. Takot na sila ay maging tulad ko, na sila ay magdusa tulad ng aking pagdurusa. Ngunit huwag kang matakot dahil ang magkaroon ng isang taong nagmamahal sa iyo, kahit na hindi perpekto, ay mas mahusay kaysa sa mag-isa. Kung magkaroon ka ng mga anak, mahalin mo sila ng walang pasubali. Huwag mong gawin ang mga pagkakamali na ginawa ng aming mga magulang sa akin. Bumabagsak ng malaya ang luha sa mukha ni Marco. Alam niya na matatakot ako at sinubukan niya akong ihanda kahit na pagkatapos niyang umalis. Mahal na mahal ka niya, malambing na sabi ni Carla. Ako, sinayang ko ang napakaraming oras sa takot na parangalan ng alaalang iyon, ngunit hindi na. Tiningnan niya si Diego. Hindi na. Nagsenya si Diego at isinalin ni Carla na maingiti. Nagtatanong siya kung maaari siyang magpinta ng mural sa center. Isang tribute para kay Elena at Elena, para sa lahat ng taong nakakaramdam ng pagiging hindi nakikita. Gagawin mo iyan, tanong ni Marco na halatang emosyonal. Oo, kung papayagan mo ako. Siyempre papayagan kita. Isang karangalan. Nanatili ang tatlo doon sa sala, sinasalo lang ang sandali. Napakaraming bagay ang nagbago sa loob ng wala pang 24 oras. Napakasakit ang nalantad at nagsimulang gumaling. Alam mo, sabi ni Marco, sinira ang katahimikan. Nang magising ako kahapon ng umaga, hindi ko inakala na ganap na magbabago ang aking buhay. Wala sa amin ang nakakaisip, pag-ayon ni Carla. At ngayon, ano ang gagawin natin ngayon? Ngayon, sabi ni Carla, na tumatayo, kukuha kayo ng mga larawan. Kasama ang inyong anak, maraming larawan at ilalagay ninyo ang lahat ng iyon sa inyong opisina, lahat-lahat upang hindi na kailanman makalimutan ang tunay na mahalaga. Kinuha ni Diego ang kanyang cellphone at lumapit sa kanyang ama. Unang larawan, senyas niya. Ikinap ang braso ni Marco sa balikat ng kanyang anak, parehong nakangiti ng tunay sa kamera. Kinuha ni Carla ang larawan at nang ipakita niya ito sa kanila, nakita niya na nakakuha siya ng isang espesyal na bagay. Hindi lang ito isang larawan, ito ay ang tala ng isang bagong simula. Perpekto, sabi ni Marco na tinitingnan ang larawan. Ipapaprint ko ito at ilalagay sa aking desk para makita araw-araw at maalala kung ano ang muntik kong nawala at kung ano ang nakuha mo. Pagkumpleto ni Carla. Tumunog ang cellphone ni Marco, sinagot niya ito at nakita ni Carla na nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagkalito. Pagkatapos ay pagkabigla, pagkatapos ay purong kagalakan. Talaga? Sigurado ka? Nakinig siya ng kaunti pa. Naiintindihan ko. Oo, aayusin ko ang lahat. Salamat. Maraming salamat. Binaba niya ang tawag at tiningnan sina Carla at Diego na may nagniningning na mga mata. Ito ay ang pangunahing mamumuhunan mula sa Bucharest. Hindi lang niya inaprubahan ang proyekto, gusto niyang doblehin ang investment. Sabi niya, sobrang humanga siya sa kwento ni Elena, sa kanyang mga guhit, sa lahat na gusto niyang gawing mas malaki pa ang center. Mas malaki? Paano, tanong ni Carla? Sapat na malaki para makapaglingkod hindi lang sa mga taong may kapansanan sa pandinig kundi sa lahat ng uri ng kapansanan. Gusto niyang gawin itong isang kumpletong rehabilitation center, ang pinakamalaki sa buong Latin America. Tumama sa kanila ang lawak ng iyon na parang alon. Hindi lang ito tungkol kay Elena, ngayon ay tungkol na ito sa libu-libong tao na matutulungan. Si Elena ang nagpatupad nito, sabi ni Marco, na tinitingnan ang mga sulat na hawak pa rin niya. Kahit na pagkatapos niyang umalis, patuloy pa rin siyang gumagawa ng pagbabago. Tulad ng ginagawa mo, sabi ni Carla, at patuloy mo itong gagawin. Nagsenya si Diego, kailangan nating magdiwang. Tama ka, pag-ayon ni Marco. Carla, kakain ka ba sa amin ngayong gabi? Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, hindi bilang empleyado kundi bilang pamilya. Ang salitang pamilya ay nagpakaramdam kay Carla ng init sa kanyang dibdib, isang karangalan, perpekto. At pagkatapos ng hapunan, pupunta tayo sa bodega. Diego, ipapakita mo sa akin ang lahat ng iyong mga guhit lahat. At pag-uusapan natin ang iyong mga plano.
para sa hinaharap tungkol sa graphic design, tungkol sa iyong mga pangarap, tungkol sa lahat ng dapat kong tinanong maraming taon na ang nakalipas. Niyakap ni Diego ang kanyang ama at nakita ni Carla na pareho silang umiiyak, ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-asa ng muling pagbabalik, nang sa wakas ay makahanap ng daan sa isa't isa. At alam ni Carla na nasaan man si Elena, nakangiti siya dahil natupad ang pangako. Walang iba ang hindi nakikita, walang iba ang nag-iisa. Ang sikat ng araw sa umaga ay bumaha sa modernong gusali na may ginintuang ilaw. Huminto si Carla sa bangketa, nakatingala, hindi pa rin lubos na makapaniwala na totoo ang lahat ng iyon. Malalaking letra ang kumikinang sa harapan. Elena Carla Center, komprehensibong rehabilitasyon at pag-unlad. Napuno ng luha ang kanyang mga mata sa ika-100 beses ngayong linggo. Ang makita ang pangalan ng kanyang kapatid doon, permanente pinarangalan, ay higit pa sa kanyang pinangarap. Ang ganda, di ba? Lumapit si Marco mula sa likuran, humahanga rin sa gusali. 5 palapag pinakabagong kagamitan, isang team ng 100 profesional, at lahat ay nagsisimula ngayon. Surreal pag-amin ni Carla. Parang panaginip pa rin. Naniniwala ka ba na 6 na buwan na ang nakalipas hinuhusgahan kita sa isang restaurant? Naniniwala ako. At naniniwala ka ba na iniisip kong sumuko na sa lahat? Seryosong tiningnan siya ni Marco. Salamat sa hindi mo paggawa niyon, sa nakita mo ang isang bagay sa akin na hindi ko nakita sa pagbibigay ng pagkakataon kay Diego at sa akin. Kayo ang nagbigay ng pagkakataon sa inyong sarili. Binuksan ko lang ang pinto. Ngunit kung wala ka, hindi namin kailanman matatawid, dagdag ni Marco. Lumabas si Diego mula sa gusali na tumatakbo, gumagawa ng masiglang senyas. Halika, tingnan ninyo. Tapos na ang mural. Sinundan siya ng 2 sa pangunahing lobby. At doon sinasakop ang buong pader ng entrance hall ay ang obra maestra ni Diego, isang malaking mural na ipininta sa kamay na nagpapakita ng 12 ng tao, mga tao, ng lahat ng edad na may iba't ibang kapansanan. Lahat ay konektado ng mga linya ng ilaw. Sa gitna, 2 babaeng figura malinaw na sina Elena at Elena ay iniaabot ang kanilang mga kamay na parang binabasbasan ang lahat sa paligid. Diego, bulong ni Carla na walang salita. Perpekto. Kinailangan ako ng 3 buwan, ipinagmamalaking senyas niya. Gusto kong makuha ang esensya ng kung ano ang ibig sabihin ng lugar na ito, na walang nag-iisa, na lahat ay nakikita. Inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. Ipagmamalaki ka ng iyong tiya, ng artistang ikaw ay naging ng lalaking ikaw ay, at ng anak na sa wakas ay nakilala mo ng totoo, dagdag ni Diego na may ngiti. Sa nakaraang ilang buwan, ganap na nagbago ang relasyon ng ama at anak. Natuto si Marco ng Filipino Sign Language ng matatas. Gumugugol sila ng oras sa pag-uusap tungkol sa sining, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa buhay. Naghahapunan silang pamilya gabi-gabi. Nagkakasama sila sa mga aktibidad tuwing weekend. Sa wakas ay isang tunay na pamilya sila. Mga tao, malapit na ang oras. Lumabas si Valerie. Si Valerie rin. Kinuha siya ni Marco bilang legal coordinator ng center. Darating na ang press. Ang mga unang pamilya din. Huminga ng malalim si Carla, inaayos ang kanyang damit. Siya ang direktor ng komunikasyon at relasyon ng komunidad. Ng center ngayon ay responsable sa pagkonekta ng mga pamilya sa mga resources, sa pagdadala ng mga espesyalista mula sa ibang bansa, sa pagtiyak na walang maiiwan dahil sa kakulangan ng impormasyon. Sa labas na buo ang isang pulutong. Mga TV camera, mamamahayag, nag-aabang na pamilya, mga lokal na autoridad. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang mga ordinaryong tao. Mga magulang na may hawak na anak, mga mausisa na kabataan, mga matatanda na naghahanap ng tulong. Umakyat si Marco sa maliit na entablado na inilagay sa harap ng gusali. Nanatili si Carla at Diego sa kanyang tabi. Magandang umaga sa inyong lahat, simulan niya. Matatag ngunit emosyonal ang boses. Ngayon ay isang araw na pinangarap ko ng maraming taon, ngunit inakala kong hindi kailanman darating. Ang pagbubukas ng Elena Carla Center. Pumalakpak ang pulutong. Ang center na ito ay ipinangalan sa 2 pambihirang babae na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong makita ang epekto na gagawin nila sa mundo. Ang kapatid kong si Elena, na nagdusa sa pagkakahiwalay at hindi pagkaunawa, ngunit sa pamamagitan ng kanyang sining at pag-ibig ay nag-iwan ng pamana na ngayon ay nagiging pag-asa. At si Elena, kapatid ng pambihirang babae sa tabi ko, na nawala rin ng maaga, ngunit ang kanyang espiritu ay nabubuhay sa bawat taong tutulungan natin dito. Pinunasan ni Carla ang luha ng tahimik. Ngunit gusto kong maging tapat sa inyo, patuloy ni Marco.
Ang lugar na ito ay halos hindi umiral, hindi dahil sa kakulangan ng pera o resources, kundi dahil sa kakulangan ng isang bagay na mas mahalaga, sangkatauhan. Naging tahimik ang pulutong nakikinig. 6 na buwan na ang nakalipas, iba akong tao, mayabang, malupit, bulag sa tunay na mahalaga. Trinato ko ang mga tao bilang bagay, hinuhusgahan ang halaga sa hitsura at mas masahol pa pinakaramdam ko sa aking sariling anak na hindi siya nakikita dahil wala akong lakas ng loob na harapin ang sarili kong takot. Hinawakan ni Diego ang kamay ng kanyang ama, isang senyas ng tahimik na suporta, hanggang sa isang gabi sa isang restaurant ay nagawa ko ang pagkakamali na nagpabago sa lahat. Publiko kong hinusgahan ang isang serbidora. Nagbiro ako ng malupit sa kapinsalaan ng aking anak at inakala kong okay lang dahil may pera at kapangyarihan ako. Tiningnan niya si Carla, ngunit ang serbidora na iyon ay gumawa ng isang bagay na walang sinumang gumawa kailanman. Ipinakita niya sa akin na mali ako, hindi sa galit o paghihiganti kundi sa dignidad at kakayahan. Pinatunayan niya na lubos kong minamaliit kung sino siya, at sa prosesong iyon ay pinilit niya akong tumingin sa salamin at makita ang halimaw na naging ako. Maraming tao sa madla ang umiiyak na ngayon. Si Carla Mendoza ay isang guro espesyalista sa wika, isa sa mga pinakakwalipikadong tao na nakilala ko, ngunit ang buhay ay bumagsak sa kanya nang napakatindi kaya't nagtatrabaho siya bilang serbidora para mabuhay. At ako gago na ako nakita ko lang ang uniforme, hindi ko nakita ang tao. Ganap siyang lumingon sa kanya. Carla, nailigtas mo ang higit pa sa isang proyekto. Ibinigay mo sa akin ang aking anak. Itinuro mo sa akin na ang halaga ay wala sa posisyon o pera kundi sa karakter at sangkatauhan. Lahat ng kinakatawan ng center na ito, lahat ng gagawin nito ay umiiral dahil tumanggi kang sumuko nang binigyan kita ng lahat ng dahilan para gawin ito. Marco, bulong niya tumutulo nang malaya ang luha. Kung gayon, para sa lahat dito bumalik siya sa pulutong. Mayroon akong aral na natutunan sa pinakamahirap na paraan. Huwag kailanman husgahan ang sinuman sa hitsura. Ang serbidora ay maaaring isang guro, ang janitor ay maaaring isang inhinyero, ang taong tinatrato ninyo na parang hindi nakikita ay maaaring eksaktong kailangan ninyo para baguhin ang inyong buhay. Ang katahimikan ay ganap, pagkatapos ay may nagsimulang pumalakpak, pagkatapos ay isa pa at isa pa hanggang sa ang buong pulutong ay nakatayo na pumalakpak ng malakas. Lumapit si Diego sa mikropono. Sa unang pagkakataon ay magsalita siya ng publiko sa pamamagitan ni Carla na nagsesenyas. Nagsimula siyang magsenyas at isinalin ni Carla na may nanginginig na boses. Ako po si Diego. Gumugol ako ng 16 na taon na nakaramdam ng pagiging hindi nakikita hanggang sa nakilala ko si Carla. Ipinakita niya sa akin na ang pagiging iba ay hindi pagiging mas mababa. Ipinakita niya sa akin na may boses ako kahit walang sinasabing salita. Ngayon ay binubuksan natin ang center na ito bilang alaala ng 2 babae na nagdusa sa hindi pagkakita, ngunit bilang pagdiriwang din ng lahat ng tao na tumatangging hayaan ng iba na maging hindi nakikita. Pinutol ang ribon, binuksan ang mga pinto, pumasok ang mga unang pamilya na sinalubong ng isang nakangiti at handang team. Pinagmamasdan ni Carla ang lahat nang makaramdam siya ng 2 presensya sa tabi niya. Sina Marco at Diego, ama at anak, nagkakaisa. Salamat, simpleng sabi ni Marco sa lahat. Huwag mo akong pasalamatan, sagot niya. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magbago. Nagsenyas si Diego. Pamilya. Pamilya, kumpirma ni Marco sa Filipino Sign Language. Pamilya ulit ni Carla. Nanatili ang 3 doon, pinagmamasdan ang mga tao na pumapasok sa center. Bawat isa ay may sariling kuwento, sakit, pag-asa. At ngayon ay lahat ay may lugar na nakikita sila, naririnig sila, pinapahalagahan sila. Naisip ni Carla ang gabing iyon sa restaurant kung paano niya ibinaba ang kanyang ulo na mumula sa kahihiyan na pinagtatawanan ng lahat, kung paano niya naisip na sumuko na sa lahat at tiningnan niya kung nasaan siya ngayon. Direktor ng isang center na magbabago ng libu-libong buhay, bahagi ng isang pamilya na pinili hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, pinarangalan ang alaala ng kanyang kapatid sa isang paraan na hindi niya kailanman inakala na posible. Elena, bulong niya sa langit. Pangako na tupad. Wala nang iba ang hindi nakikita. Hindi kong kaya kong pigilan. At sa isang lugar sigurado siya nakangiti si Elena dahil natupad ang pangako. Wala nang iba ang hindi nakikita.